Plano na magkasintahang Timothy at Arabella ang magtanan kahit pampamilya nila ay magkaaway. Lingid sa kalaman na si Andrew na humaling kay Arabella, binabantayan sila. Sa araw ng kanilang pagtatanan, hindi sumipot si Arabella. May natanggap lamang na sulat si Tim na magpapakasal ito kay Andrew. Gaano nga ba katotoong lahat kung bakit hindi natuloy ang kanilang pagtatanan? Pero bago po tayo magpatuloy, pakilike ng ating video pati nila ng subscribe button para lagi tayong updated sa paparating pang uploads. Matapos ang 4 na oras sa biyahe mula Maynila, isang magandang tanawin ang sumulubong kay Timothy pagdating niya sa Santa Cruz. Isang barangay iyon sa bayan ng Bicol. Maaring malayong lugar na iyon sa ingay na syudad, ngunit ang banayad na haplos ng kalikasan na sumasaklaw sa paligid ay nagdadala ng iba yung katahimikan sa pakiramdam. Ang sementadong kalsadeng napapagitnaan ng mga lupaing mayaman sa matatayog na puno ng buko na halos magkakadikit habang masiglang iwinawasiwas ng hangin ang mga palapa niyon. Pagkaraan na mahigit kalahating kilometro, isang mahabang sabanang humalilis sa paningin niya. Malawak na bukid ang sumasakop niyon. Kaliwat kanan sa ganan sa malusog na uhay ng palay at sa gawing dulo na may tanaw ang tila nagpapataas sa mga puno na mais at tubo habang sinisikatan ng haring araw. Tim's mind traveled back in time at napangiti siya. This place seemed an identical twin to Legazpi Albay, his cherished birthland. Umunat siya ng pagkakaapo na sumapit ang mga bahayan. Most of the houses were ancient, primarily evincing the influence of the Spanish epoch. Ang ilan sa mga dadaanan niya, halos hindi mabistahan dahil sa magkakailera at patong-patong ng mga sako ng bigas ang nakatanggap sa bukanan niyon. Unang sandali pa, tinunton niya ang kanyang maroon Toyota Corolla ang isang makipot na daan with a clear one-way sign nailed on the huge trunk of an old nara tree. Sa ibabaw niyon may malaking arko na nakaukit ang Welcome to Mercedes. Ang mga letra na iyon kinulay ng red and silver pants na halos hindi na mabasa dahil sa nakapalibot doon ng yellow bell flowers. He smiled to himself, wondering where the exit was as though it was a labyrinth for him to unravel. Basically, he liked wondrous yet puzzling places. Ang magkabilang gilid ng daan, animo munting pamayanan, where small nipa huts were planted in rows, neatly bordered by flower gardens and fenced in white wooden gates. Tinatay ni Tim ang aircon ng kotse niya. Binuksan ang bintana sa gawin niya para lalo niyang mabista ng kakaibang karisma ng lugar. The zephyr of early summer merged with morning soft foothill, with enough, went through open window and filled his nostrils. He breathed in the welcoming atmosphere. Inilayo niyang paningin sa lugar na kayang abutin niyon. Nagugot siya ng hininga dahil sa kahangahangang tanawin. Several hills subtly covered the far entire view, with creamy oatmeal-colored clouds embracing its peaks. Maya-may narating niyang pinakadulo niyon. Bumulaga sa kanya isang napalaking bahay na sa itas niyo nakausti ang maliwalas na balkonahe. Pinturado ng berde ang mga rehas na bakal na kumukulong doon na pinalamutian ng gold at silver metal cast. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang dalawang malaking paintings na nakadikit sa wall niyon. The house was in smooth combination of beige and green paints, with posts seamlessly carved in woods to exhibit love for nature. Sa harapan ng bahay naroon ng Mercedes, isang cafe and restaurant na pag-aari ng mga magulang ng kaibigan ni Robert, isang kasamahan sa trabaho na nagrekomenda sa kanya roon. Sa unang tingin pa lang, hindi kailan na matagumpay iyon. At early branch puro ng customers ang loob niyon. Maya-maya, silulubong siya ng isang uniformadong lalaki habang isinasanya si Tom pasok niya na sasakyan sa loob ng parking lot sa gawing kaliwa. Pagkagarahe ng sasakyan, dumiretso si Alex sa main door ng bahay. There was a blonde, sprayed hanging type doorbell on the right, about 5 to 6 inches away from the wall, beside a white cage with a pair of colorful lovebirds inside. Good morning! Bati ng isang lalaki sa likuran niya. You must be Timothy Cervantes? Masigla niyang nilingon ito. Yes, yes. Martin Mercedes? Aniya, stretching out a hand. Tumango si Martin at inabot ang kamay sa binata. Welcome to our place. It's far but we're happy you've decided to have your research here. Nakangiting sabi nito. My friend told me that this is the place I'm looking for, so here I am. Aniya, ipapakilala kita sa mother ko. Unfortunately, she owns this place. Nakangiting biro nito. Iginiya siya ng lalaki papasok sa restaurant. A Thai-inspired yet dominated by a strict Philippine indigenous design and being run by Filipino hospitality. Its interior uttered a subdued and comfy setting, with classical love songs romantically playing, centralized enough to restore memories in his mind. Naalala niya si Arabella, ang kaisa-isang babaeng minahal niya. Their sad love story had painted bitterness to his heart,
believing that his love for her would be the last stumbling block of his life. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan nang malanghap ang masarap na amoy na nanggagaling sa malaking aluminum tray na hawak ng isang napermading waiter na dumaan sa harap nila. It was an appetizing smell of divulged pungent spices, simmered by coconut milk and stir-fried chicken, teased with aromatic basil and fiery chili pepper. Nagmistulang yelo ang mga paa ni Kara nang makitang lalaking kasama ni Martin. Her throat suddenly went dry as she gazed the man in tormenting disbelief. His presence tossed shadows of the past in her mind, refreshing every detail of her forgotten life in Daet. 10 taon, kay tagal na panahon. Isang malungkot na nakaraan na kahit sa guni-guni, ayaw na niyang balikan. Ngunit ngayong nasarapan niyang muli ang taong karugtong ng kahapong iyon, walang pasintabing bumalik ang kirot sa puso niya. Saglit na pinikit niya mga mata at huminga ng malalim, trying to sweep the pain off her chest. Ngunit may isang damdaming kasing bigat na malaking tipak ng bato ang pilit umaalon sa kanyang dibdib at anumang oras ay nagbabantang humalagpos mula sa kaibuturan niya. She felt helpless and worried that the last piece of herself she had managed to rebuild years ago might finally lose its grip. Iginala ng dalagang paningin sa 4 na sulok ng pag-aari ni Leonora. Malaki na itulong sa kanya ng lugar na iyon. Dito siya nagsimula ng bagong buhay matapos na nakaririnding kamatayan ng puso niya. Dito niya nakamit ang kalahating katahimikan ng isip dahil ang walang kamatayang kalakip niyon ay isang pag-ibig na kahit anong gawin niyang paglimot, ayaw humiwalay sa anino niya. Dito rin niya nasagip ang kahuli-hulihang buntot ng pag-asang kailangan niya, ang makabangong muli sa ibang katauhan. Napamulagat siya ng tawag ni Nora. Matapos kausapin ito ang lalaki, nangangatog ang mga tuhod at tumalima siya. Na makalapit, hinilan ng ginang ang braso niya, tila sabik na makilala niyang bisita. Kara, I wanted to meet Timothy. Isa siyang economic researcher and writer, working in Manila. Inirekomenda siya dito ng matalik na kaibigan ni Martin para magsagawa ng pag-aaral tungkol sa bukuhan. Pakilala pa nito. Hi, bati ng lalaki. Inilahad ang kamay habang tila pinag-aaralan ang mukha niya. Pakiramdam niya nakatutok sa kanyang sikat ng araw na mga sandaling iyon na magtamang kanilang mga paningin. Ayaw ring patalo ng puso niya. Naguhumiyaw iyon. Bantulot na inabot ni Kara ng lalamig na kamay niya sa estranghero. This is Kara, ani Nora. You can ask her help kapag may kailangan ka dahil madalas abala ako sa negosyo. Si Martin naman laging wala dito sa bahay dahil bisa sa pagiging miyembro ng banda at madalas kung kailan gabi hindi mo mahagilap dito. Bumaling ito sa kanya. Kara, Tim will be staying here for 2 months. Ikaw nang bahalang umasiste sa kanya at sa research niya. Napahigpit ang kapit niya sa kamay ng lalaki nang marinig ang sinabi ng matanda. Napansin nito iyon kaya napatitig sa kanya. His expression displayed confusion. Binawi niyang kamay as if it was swamped into a boiling mud. Humugot siya ng malalim na paghinga. Paano niya matatagalan ng presence nito ng 2 buwan if she could not seem to stand a damn second with him? Iha, ang mabuti pa ilibot mo si Tim sa grandeur para maging pamilyar siya sa lugar natin. Malambing na mungkahin ni Nora. Kara could feel discomfort whenever she looked at him. His dark brown eyes unnerved her. Baka gusto muna niya magpahinga, tita? Wala siyang maisip na ibang dahilan upang makaiwas kundi yun. Hindi. Okay lang ako. Kanina pa nga ako nililibang sa lugar ninyo kaya hindi na yata makapaghintay na pagpabukas pa ang pag-iikot dito. Hope you don't mind, Kara? Anito? His mannish smile could have almost drowned her consciousness. Sinundan siya ni Tim pagtalikod niya. Tinahak na landaan sa likod sa pagitan ng bahay at ng restaurant. Mas malakas pang hangin doon, bringing some of her wayward hair strands to her face. Walang kiwang binuksan niya ang makipot, ngunit mataas na gate ng bakal. Sa itaas niyon ay nakasulat ang Mercedes Grandeur. Inilibot ng binatang paningin. The view in itself may be unembellished compared with adorned wonder parks in the country, but its natural awe could beautifully make this world out of sale. At dahil sa malabirheng tanawin, maraming taong humahanga roon. Mas gagandang lugar na ito kung i-develop pa ng kaunti. Sigurado akong lalong dadaming parokyano ninyo. Suhestyon nito. His eyes beamed seriously. Ayaw ni tita? Mas maganda raw ang likha ng kalikasan kaysa hinulman ng tao. Aniya, feeling bitter as she touched her cheeks sensitively and hurt with her own words. Ngumiti ito. Gusto kong makita ang bukuhan. Pwede mo ba akong samahan doon? May kasabikan sa tono nito. She felt relieved nang hindi siya nakilala ng lalaki. He treated her as equally as that of a stranger. At least, she thought so. Gayon pa man, hindi niya may tatago sa sariling nasasaktan siya.
Nagpatiuna na si Kara sa paglalakad para mabawasan ang kirot ng puso niya tuwing tinitingnan ng kasama. Pakiramdam niya nawawalan siya ng kontrol sa sarili. Samantala, tahimik na pinagmamasa ni Tim ang babae mula sa likuran. Hindi niya maintindihan kung bakit parang apektado siya ng pananahimik nito. Ramdam niya ang pag-iwas ito sa kanya na labas niyang ipinagtataka. Simple ito, hanggang balikat na ito base sa taas niyang 5'10". Slim ang pangangatawan nito at kayumanggi ang balat, and out of awareness, naalala niyang dating kasintahan. Kailangan nating tumawid ng hanging bridge na yon para marating ang bukuhan. Ani Kara. Kumabog ang kanyang dibdib na mahuling nakatitig ang lalaki. He was caught by another surprise. He never expected the bridge in this place that seemed to rock metrically with the towering trees, and a part of him admired the fact that he was totally bewitched. Praktisado ng dalaga ang pagtawid doon, but considering the way his eyes were hooked on her, nagmistula siyang baguhan. Nanginginig ang mga tuhod niya sa unang dantay na mga paa niya roon. Napansin niya ng lalaki kaya maagap na inalayan siya nito sa kanang braso. His warm palm added volatility to her joints, making it shake strangely. Wag na, kaya ko mag-isa. Medyo nanibago lang ako. Matagal na rin kasi ako hindi nagaway dito. Pagsasinungaling niya habang binabawi ang braso mula sa pagkakahawak nito. Dahil ang totoo, sa loob ng maraming taon, walang araw na hindi siya nagbaba doon. Ang lugar na yun ang saksi sa pangungulila niya, sa pagdurusa ng kalooban, at sa bawat pagluha ng akala niya noon ay hindi na maaampat. Pagsabit nila sa bukuhan, dinata nila ang 6 na mga ngaragit. Ang 3 lalaki kasalukuyang kumukuha ng tuba at itutuktok sa mga puno habang ang isa naman nanunulay sa lubid na nakatali sa pagitan niyon. At ang 2 pa ay naka-assiste sa ibaba. Hi, Miss Kara. Bati ng isa sa 2 lalaki nakaupo ng patingkayan. Tumayo ito at sinilumong sila. Mark, siya si Tim, taga Maynila. Narito siya para gumawa ng research tungkol sa bukuhan. Kung may kailangan siya, kayo nang bahala sa kanya. Ipakilala mo siya sa iba mo pang kasamahan. Pakilala niya sa lalaki. Kinamay ni Tim ang 2 naroon. I never thought na may papabukod sa inyo. Manghang sabi nito. Ngumiti si Mark. Oo, mahigit 20 kaming lahat. Konti lang ngayon dahil araw ng Sabado. Sa lawak ng bukuhan ng mga Mercedes, hindi madaling tapusin ang trabaho sa loob ng 1 o 2 araw. Anito? Humigit kumunang 300 punong nasa paligid, Tim. Ani Kara. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Pakiramdam niya nanonood sa kanyang kalamnan ang malalalim matitig nito. Ang tuba na kinukuha nila mula roon, iniimbak sa banga na mahigit 1 buwan para maging suka. Ang iba naman iniimbak na mas matagal para gawing alak. For export ang lahat ng yan? Baling ni Tim sa kanya. Ang mga alak lang ibinabagsak namin ng mga suka sa lokal na pamilihan. Aniya. Ang kopra. Dugtong nito. Yun naman ang ginagawang mantika. Alam naman natin ngayon sa pataas na pataas ang presyo ng mantika, kaya mas mataas ang bigay namin sa namamakyaw. Sariwang mantikang ginagawa namin at hindi katulad ng iba dahil sa hirap ng buhay nire-recycle nila. Sinasala ang gamit ng mantika at muling ibinubote. Paliwanag niya. Tumulag ang message alert ng cellphone ni Kara galing kay Nora. Ang mensahe. Handa na raw ang tanghalian sa bahay. Bumalik na tayo. Anyaya niya sa lalaki. Habang daan tahimik na muli ang dalaga, kaya hindi na iwasan ni Tim na pakiramdaman ito. Pero sa dami ng babaeng nakilala niya, hindi niya mahanapan ng paliwanag kung bakit si Arang nakita niya tuwing pinagmamasa ng dalaga. Ipinilig niya ang ulo. Kung hindi pagod ang dahilan niyon, malamang pinaglalaroan siya ng kanyang imahinasyon dahil batid niyang imposibleng mangyari ang inuukli ng isip niya. Ara, delikadong gagawin mo. Sumamo ni Minda, ang yaya niya. Nangingilid ang luha nito habang pinipigilan siya. Yaya, mahal ko si Tim. Anda akong talikuran ng lahat para makasama ko siya. Aniya. Mabilis niyang isinara ang malaking maleta na nakapatong sa kama pagkatapos niyang isilid ang huling piraso ng damit na noon. Pero napakabata mo pa para suungin ng pag-aasawa. At kung sakaling pumayag ang papa mo sa edad mong 18, sigurado akong kay Andrew kanya ipapakasal at hindi kailanman sa isang Cervantes. Naiintindihan mo ba, anak? Mabait si Tim. Alam kong hindi siya katulad ng ama niya at alam kong mahal niya ako. Aniya. O sige, sabihin na nga natin hindi siya nagbana sa ama niya. Sa tingin mo ba, matatahimik kayo kapag tinuloy ninyo ang pagtatanan? Isipin ninyo kung anong pwedeng kahilatan ng kapangahasan ninyo. Lalo lang magugulong sitwasyon. Hindi yan napigilan ng luha. Masaganang dumalo yon sa malalambot niyang mga pisngi. Hindi nila kami dapat dinadamay sa away politika nila. Nagmamahalan kami ni Tim, Yaya. Mahirap bang intindihin yon?
Pinisil nito ang kamay niya nang mamatay ang kanyang ina sa isang sakit, ang matanda na tinuturing niyang ina at tumayong tagapagtanggol niya hanggang makakaya nito. Mula pa ng mga musmos kaya ay magkaaway ng mortal ang mga pamilya ninyo. Maraming dahilan kung bakit kaya alam ko mahihirapan ka, kayo ni Tim. Kaya nakikiusap ako sa iyo, huwag mong ituloy ang plano ninyong ito. Muling pakiusap nito. Kapag hindi namin ginawa yon, magkakahiwalay kami. Paghihiwalay nila kami. Ayoko'y Ayaminda. Humahagulhol pang patuloy niya. Napabalikwas ng bangon si Kara. Umihikbi inilawit niya ang mga paa sa sahig. Nanaginip siya. Mabigat ang kanyang dibdib at ramdam niya ang sakit na dulot ng panaginip na yon. Nilingon niya ang alarm clock sa side table. 2:00 sa madaling araw. Pinahid niya ang luha. Pagkasuot ng roba, lumabas siya ng salit at tinungang balkonahe. Maingat na binuksan niya ang aluminum frame glass door na tumatabing doon. Itinukod niya mga braso sa pasimano niyon. Sinikap na lumanghap ng hangin. Isa-isang bumalik sa alaala niyang lumipas. Kailangan ba niyang pagdusahan ng husto ang ginawa niyang kasalanan sa ama? Ang mahalin ng kaaway ng pamilya? Kung yun nga ang karampatang parusa. Nabayaran na niyang lahat yon at masahol pa naging kapalit. Muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. Time change. People change. Ano ang dahilan ng panahon at pinagtagpo silang muli ni Tim? Wala na si Ara. Ayaw niyang buhayin kung ano man na namatay sa kanya. Daligit lang siya masasaktan. Napahikbi si Kara sa alalahaning yon. Maglilimang oras na nakahiga si Tim sa guest room sa ikalawang palapag ng bahay, pero pinagdadamutan siya ng antok. Ginugulo siya ng alaala ni Ara. Ang masiglang kilos ito, ang matatamis ng ngiti at malulutong na halakhak, ang pagiging masayahin at ang magandang mukha nito. Napangiti siya, ngunit saglit lang niyang naging kasintahan dahil napalitan kagad yun ng galit nang maalala ang inihayag nito sa sulat noon habang hinihintay niya ang pagdating ng dalaga sa lugar na pinag-usapan nila. Tim, patawarin mo ko. Mahal kita pero mahal mo rin ang papa. Ayoko magalit siya sa akin. Pumayag ako magpakasal kay Andrew para hindi ka na madamay pa. Arabella, nagtatagi sa mga bagang na bumangon siya. Nagingit kitang kalooban niya tuwing maalalang liham na yon. Ipinagpalit siya ni Ara kay Andrew. Ang matinik niyang kanibal sa pag-ibig dito. Ang binata anak ni Roddy Hidalgo, huling alkalde ng lugar nila bago naluklok sa iniwan nitong pwesto ang ama ni Ara na si Armand. Kahit ng mga bata, pamayaman at may impluensya ng pamilya ni Andrew, kaya malaki naging papel ng mga ito sa kinantungan ng relasyon sa pagitan nila at ng mga ito. Gayunpaman, hindi yun naging hadlang sa pag-iibig nila ni Ara. Naging lihim ang bawat pagkikita nila hanggang minsan nasundan ni Andrew ang dalaga at nadiskubre nito ang kanilang relasyon. Ang buong akala nila ay magpapaubayan ng lalaki, ngunit kahit ilang beses na itong binigo ni Ara, hindi pa rin ito nawala ng pag-asa at lalo pa naging masigasig sa kabila ng lantarang pagtanggi ng dalaga. Ipinasya ni Tim na lumabas ng silid. Sanhin ng isiping iyon, tinungo niyang balkonahe para punuin ng sariwang hangin ng dibdib. Ngunit bahagyang nakunot ang loo niya nang madatnan doon si Kara na nakasubsob ang ulo sa pasimano. Labis ang pagtatakang nilapitan niya ito. Kara? Banayad na niyugog niyang balikat ng babae. Umungol to. Dahan-dahang idinilat ang mga mata. Pero mukhang nataranta ito na makita siya at mabilis nang tingin. She seemed to be hiding something evading his look as if her worries were written on his face. Bakit dito ka natulog? May problema ba? At umiling tanong ni Tim. Walang kibong umiling-iling ito. Kahit pilit na iniwan itong mukha. Nasilip niyang namumugto ang mga mata nito at halatang may mabigat na dinaramdam. Gusto kong mapag-isa. Matamlay na sagot nito. Her voice seemed withdrawn and empty. Tumango-tango si Tim but deep inside, he wanted to know I want to help. Aniya. She shook her head, avoiding his stare. No, please. Ayaw man niyang gawin na pilitan si Tim na iwan ito sa ganong ayos matapos ang pangulit dito. Napasigok si Kara at muling napaiyak nang bumalik ng silid ang lalaki. Batid ng isip at ramdam ng katawan niya ang kasabikan sa muling pagkikita nila ng dating nobyo. Ngunit paano niya makakamit ang katuparan na muli siyang magsama? They were now but strangers at walang palatandaan ni isang guhit sa mukha niya na siya ang pag-ibig nito. Ngunit hindi lang yun ang inaalala niya. Matagal na panahon ng 10 taon. Maraming nangyari. Maraming nagbago. Maaring isa sa mga iyon ay ang pagkakaroon nito ng pamilya. Nang bumalik sa higaan si Tim, si Kara ng laman ng isip niya. Misteryosa ang babae para sa kanya. Tumatago sa laman niya ang pangingilag nito kapag kasama siya. Naramdaman niyang nasasaktan ito. Her eyes reminded him of Ara, and the way she walked swayed her arms. It was intriguingly the same. Sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Kara could not be his former girlfriend. It was ridiculously out of the question.
Ara had been married long ago, 10 years ago. Kara is single and they wore different faces. Kapansin-pansin din ang ugali ng dalawa. Masayahin si Ara samantalang tahimik at malalim ang dalaga. Mag-aalas 4 ng hapon ng Lunes na iyon nang bumalik si Tim sa bahay. Buong araw ang nilagay niya sa kabukuhan. Nababait ang lahat ng mga ngarit, lalo na si Mark na madali niya nakapalagay ng loob. Palibhasa, ay hindi sila nagkakalayo na edad. Matapos mag-shower at magbalit ng damit, hinilas siya ng mga paa sa balkonahe. Namintana siya mula roon. Tinanaw ang magkakatabing burol sa malayo. Ang mga ituktok ng puno, ang papalubog na araw. Napatingin siya sa harap ng restaurant na maalala si Kara. Maghapong hindi niya ito nakita. Nakita man sila nagdaang araw, naging sobrang tahimik ang dalaga. Parating umiiwas sa kanya. Na matagpuan niya ang babae sa balkonahe ng gabing yon, hindi niya makalimutan ang mga mata nito. Bakas ang hinanakit sa mga iyon. And out of the blue, he seemed inexplicably affected and disturbed. Sumandal siya sa pasiman at tumalukip-kip. His focus straightened toward the true paintings of the wall, prompting him to stand closer. The first painting is a silhouette of a couple. The handstrokes were heavy as shown by the staggered lines and the combination of the colors used. Most were black and brown. Hindi siya isang art connoisseur, ngunit pakiwaring niya, anger and sadness compromised the idea. Ang ikalawang painting, frontal view ng isang babaeng dalawang mukha. The left part was undeniably lovely, happy and sweet, but the right part signified anger, sadness, and despair. Out of curiosity, hinanap niyang pirma ng artist sa ibaba ng bawat larawan, ngunit initials ang nakita niya roon, A.C. Sanhi niyon, halos marinig niyang lagabog ng kanyang puso sa lakas ng tibok, kasabay na mapanoksong kutob niya. Tinitigan niyang muli ang kalawang painting. Di naman niya nampalad ang bawat galaw ng kamay ng gumawa niyon, hanggang mapadakong patingin niya sa mata ng babae. Napakurap siya kasabay ng pangunot ng noo. Nababaliw ba siya? Pero bakit eksaktong pagkakahawig sa kislap ng mga mata ng modelo sa larawan at ang pamilya ng magagandang mata ng dating nobya? Tim, tawag ni Nora. Nanggagaling ang boses nito paakyat sa hagdanan. Nakalapit ito nang hindi niya namamalayan. Tita, sino nagpaint ng mga yan at kaninong initials yan? Kinukutubang tanong niya rito. Nabili ko ang mga yan sa isang kaibigan. Bakit mo na itanong? Humalukip-kip ang matanda. Wala naman ho. Akala ko lang kilala kong artist sa gumuhat niyan. Aniya, his eyes still glued on the figures. Ngumiti ito. Gusto ko sanang pasamahan si Kara sa bayan. May pinabibili kasi akong spices and herbs. Hindi ko napansin kukulangan ng gagamitin. Kusinero ko ngayong gabi. Kung pwede sana. Noon lang siya naawat sa pag-iisip. Sure, tita, no problem. Kukunin ko lang ang susi ng kotse. Ani at masiglang tinungon si Led. Salamat, iho. Hihintayin kita sa ibaba. Katulad ng inaasahan ni Tim, tumanggi si Kara na samahan siya sa grocery. Kung hindi lang sa pamimilit na matanda, hindi ito makukumbinsing mag-isa. Maya-maya lang lulan sila ng kotse. Pinagmasdan niya ang babaeng tahimik na nakaupo sa passenger seat habang binubuhay niyang engine. Napakalungkot ng mga mata nito, at ang lungkot na yun parang bubog na tumitimos sa puso niya. He could understand why he got so affected by this woman. May kinalaman ba yun sa paintings? No, waksin ang isip niya. That would be a curled proposition. Ipinilig niyang ulo. Tumikim siya para basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Saan nga pala ako magmamaniobra ng sasakyan? Mura nang dumating ako rito, yun ang palalaisipan ko. Ani niya. Doon ang exit, sa tunnel na yon. Seryosong sabi nito. Nasa harapan nilang tinutukoy nito. Sa loob mismo ng parking lot sa kabilang dulo. Mga 7 sasakyan ang layo niyon mula sa kanila. Tunnel? Takang ulit niya. Tumango ang dalaga. Huwag kang mag-alala. Maliwanag sa ilalim niyon. Magkakatabi ang underground light post sa magkabilang gilid ng tunnel. Sadyang pinagawa ni tita for further attraction. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Martin? Anito? Umiling siya. Hindi takot na naramdaman niya nang malaman yon kundi paghanga. I like this place. It's keeping my bones apart. Let's go. Masayang bulalas niya. His lungs seemed to expand upon seeing her smiling. Too good. Ha? Nagtataka nilingon siya ng katabi. It's good to see you smiling. It makes me feel good, Kara. Aniya. Napakunot ang noon nito. Ngunit tago na rin siyang hindi niya pansin. He stretched out the flattened his shoulders on the seat. Kara could see how he got impressed with the underground view. His eyes widened in funny big circles, leading her mind to go back years ago, where she used to see Tim in the same triumphant reaction. Niyakap siya nito na mahigpit nang una nila makaakyat yung burol sa barangay Bagasbas sa Daet Camarines Norte, kung saan nakabaon ang Lover's Well, isang stone-built monument na may nakaukit sa puso sa gitna at ibabaw niyo ng isang malaking krus.
Simbolo ng sumpaan ng dalawang mangingibig ng tanging Diyos lang ang makapaghiwalay sa kanila. Dito ka na lumaki? Pukaw ng binata, pasulyap-sulyap ito sa kanya. Nakalabas na sila sa main road nang hindi niya napapansin. Hindi. Alinlang ang sagot niya. 9 years ago nang lumapit ako kina Tita Nora. Ang parents mo. My mother died early. Aniya. And your father? Itinon niyang pansin sa labas ng bintana. Ayaw niyang marinig kahit pangalan ng ama. Kahit masakit sa kanya, kilalimutan niya ito. Kung kasalanan man iyon, matagal na niyang inihingi ng tawad sa Diyos. Kara? Mukhang uulan. Madilim ang langit. Umiiwas sa sagot niya. Bagay na hindi nalingad kay Tim, kaya iniba nitong tanong. I hope you don't mind if I ask kung saan ang probinsya ninyo. Patuloy nito. Tinitigan to ng dalaga. There's nothing interesting about my province, aniya. Her face crumpled. Napasalap ito sa kanya because her tone seemed irritated. I still hope that it won't do a little damage kung itanong ko kung bakit narito ka sa Quezon. Anito, reflexively wanting to break her mystery. The damage is in your question. Walang gatol na sagot niya. Her eyes covered with gravity. What? Gulat na bulalas nito. Did his words insult her that much? Was that question offensive to her? Sorry. Paumanin ng dalaga. Nabigla siya. Nadala ng kinikimkim na galit sa nakaraan, nang hinakit sa ama, nang kalungkutan to'y maalala ang kabiguan sa lalaking kaharap. I'm sorry too if my words were heavy for you. Anito, gusto ko lang maging komportable ka sa company ko. Naiintindihan ko pero nais kong sarilinin lamang ang mga bagay na yon kung maaari. Pakiusap niya. Fine tears lined her eyes. Tumangot-tangot ito. By looking at those glum eyes, hurtful memories came back to his mind, bruising him inevitably. Napalabas ng silid si Kara na makarinig ng ingay. Nagmumulayon sa balkonahe. May dumating na bisita. Napabuntong hininga siya na makita si Pablo, isang sundalo na kaibigan ni Martin. Isa ang lalaki sa mga bantay sa checkpoint sa entrada ng Santa Cruz at manliligaw niya. Tamang-tama, narito si Kara. Kara, may bisita ka. Ani Martin nang makita siya. Magkasabay na lumingon sa gawin niya sina Mark at Tim. Nakangiti sa kanya masungid na manliligaw, samantalang seryoso mukha ng huli. Pasensya na Martin, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Gusto ko magpahinga. Matamlay na tanggi niya. Mabait at magandang lalaki si Paulo. Matagal na itong nanunuyo sa kanya. Ngunit kahit anong pilit ang gawin niya sa sarili, hindi niya matutunang mahalin ng binata. Kahit gustuhin man lang. Ikaw talagang sinadya ko rito. Come on, Kara. Pilit ni Martin. Hindi na siya nakatanggi nang lapitan sa nang huli at igiya sa upuan katabi ng sundalo. Kamusta? Nakangiting bungad ng panauhin. Masiglang iniabot sa kanya isang bungkos ng palang rosas. Salamat. Hindi mo ba duty ngayong gabi? Tanong ni Kara. Hindi niya sinasadyang mapasulyap kay Tim na nooy nakatitig sa kanya. Kaagad niyang binawi ang tingin. Hindi pa rin nagbabagong epekto ng titig nito sa kanya. Her heart pumped like a confused tornado, making her cheeks red. Ililipat ako sa day shift. Natuwa nga ako dahil mabibisita na kita sa tamang oras. Hindi katulad dati na naiilang akong dumalaw. Walang gatol na tugon nito. Daig mukha nito ang flashbulb na isang digital camera sa sobrang kasiyahan na makita siya. Excuse us. Sa tingin ko dapat na kaming umalis na Tim. Kara, bahala ka na kay Paulo. Nanunoksong paalam ni Martin. Hindi alam ni Kara kundi nadaya lang siya ng paningin niya. Pakiwari niya parang ang katawan ni Tim nang tumayo ay mukhang masama ang tingin sa kanila ni Paulo. Itutuloy ko lang yung report na ginagawa ko sa kwarto. Maya-maya na lang ako susunod sa ibaba. Anito kay Martin. Ang paningin nakatutok sa kanila. Okay, ikaw ang bahala, sabi ng anak ni Nora. Sumisipol pa ito ng bumaba ng hagdanan. Kailan pa rito sa inyo yung bisita? Ani Paulo, sa tonong may alinlangan. Nakatitig ang lalaki sa kanya na parang gustong mahuli ang reaksyon niya. Si Tim? Tumango ito ngunit ayaw niyang hiwalayin ng tingin. Wala pang isang linggo. Isa isang researcher at writer na kumuha ng impormasyon tungkol sa coconut plantation para sa gagawin niyang libro. Aniya, gaano ninyo siya kakilala? Baka mamaya, kaibigan siya ng kaibigan ni Martin, a sort of referral by name? Sagot niya. Biglay nakaramdam siya ng inis sa kausap. Parang pinagdududahan itong pagkatao ng dati niyang nobyo. Mag-iingat ka sa kanya, Kara. Anito. His fingers crossed over his thighs. Napatingin siya rito. Mag-iingat na ano? Mag-iingat. I mean, hindi siya mismong kakilala ninyo. Malay mo baka
Mabait si Tim. Salo niya. Tila nanigas ang panga ng manliligaw. Paano mo nalaman? Kailan lang kayo nagkakilala? Nagtatakang sabi nito. Kasi hindi siya i-recommenda rito kung hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi ba? Napabuntong hininga si Kara. Kung maaari nga lang niyang sabihin dito na dating yung nobyo si Tim. Marahil ay titigilan na siya nito, ngunit hindi maaari. Hindi na kailangan. Basta, mukhang may gusto siya sa'yo. Bantulot na dugtong pa nito. Napailing siya. Di lumabas ang totoong dahilan, kaya siya pinag-iingat ito kay Tim. Nagsiselos ang lalaki. Sinamantala ng isip niya ang pagkakataon, umiba ng direksyon, sa direksyong matagal na niyang iniiwasan, ang pagtuunan ng pansin ng pisikal na pagbabago ng dating nobyo. Napangiti siya. Kung magandang lalaki si Tim noon, higit ang kagwapuhan nito ngayon. Lumugar sa tama, may mga muscles ito sa katawan. Humusto ang tindig at lumapad ang mga balikat. May karapatang pagsilosa nito. Kara? Pukaw ni Paulo. Nagtaka ito sa biglang pananahimik niya. Paulo, kung pwede sana. Gusto ko na magpahinga, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pasensya ka na. Yumuko ang lalaki. Naramdaman ang panlalamig niya. Naghibit balikat ito at maya-maya, nagangat ako ng ulo sa katumingin sa kanya. Ikaw ang bahala. Magpapaalam na ako. Malungkot na sabi nito. Naiwan si Kara sa balkonahe. Napadilat siya ng mapatingin sa painting sa wall. Oh my God! Pabulong na naibulalas niya. Naalala niyang naroon ang initials niya sa dalawang canvas. Nawala sa loob niyang alisin ang mga yun doon nang dumating si Tim. Nakita na kaya nito ang mga yun? Napansin kaya nitong initials niya? Ano ang naging reaksyon nito? Ang natatandaan niya, mahilig sa painting si Tim. Ito pa nga nagikayat sa kanya na ituloy ang talento niyang yun. Naiiling na lumapit siya ron at nanginginig ang mga kamay na inabot niyang unang painting para tanggalin sa pagkakasabit. Ngunit hindi pa niya naibababae yon na magsalita si Tim. Napakistot siya sa gulat. Maganda ang paintings na yan para alisin mo. Seryosong komento rito. Nakasandal ito sa bukana ng balkonahe. Nakahalokip-kip at nakatitig sa kanya. Sabi niya, matagal nang nakadisplay dito yan. Nakakasawa na eh. Papalitan ko na lang ng iba. Kanda otal, sabi niya. Anong ipapalit mo? Paintings din? Oo. Hindi, iba. Basta iba. Aniya. Gusto niyang kurutin ang sarili sa pagkakamali. Gusto niya ring tingnan sa salamin ng dila niya para siguraduhin hindi na pilipit yon. Nagbuga siya ng hangin palabas ng bibig. Nang tingnan niya ang lalaki, nakangiti na ito. Napakunot ang noo niya, kasabay ng paniningkit ng mga mata. Ikaw ba ang nagpaint ng mga yan? Muling tanong nito, nalalo niyang kinataranta. Hindi ko alam kay Tita Nora. Mabilis na sagot niya sa binata. Sa wakas, naibaba niya ng unang painting. Ang ikalawa nang aabutin niya nang lumapit ito para tulungan siya. He stood a few beds away from her, bringing her nostrils in pleasant trauma with his aromatic cedarwood masculine scent. Nahawakan ito ang mga kamay niya na nakadakot sa frame niyon. Mistulang boga ang puso niya. Pakiramdam niya sa sabog yon, bringing shockwaves to her body. Hindi siya sigurado pero parang sinadya nitong ginagawa. Makahulugan din ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Magaling ka palang mag-paint. Nag-aaral ka ba ng painting course or you really have the talent? Nagsalubong ang mga kilay ni Kara. Hindi nga ako nag-paint niyan. Hindi mo ba narinig? Singhal niya, diffusing herself with guilt. Hey, nagtatanong lang ako. Sorry. Anito. He tried to grasp her shoulders but she shook his hands off. Hindi siya kumibo. Binuhat niya ang paintings para dalhin sa salid niya. Hindi mo ba ipapaalam muna kay Tita Nora na inalis mong paintings niya? Sinilapan niyang lalaki na seryosong nakatingin sa kanya. May permiso na ako. Dati pa. Aniya. Aktong hakbang na siya nang hinagipit na siya nito sa kaliwang braso niya. Kara, pigil nito. Napatingin siya sa mga mata nito. She swallowed. His gaze seems to penetrate through her, invading her thoughts. Ipiniligtas niya ang braso at nagmamadaling tinungo ang silid. Inilak niyang pinto niyon. Naiwan si Tim na nag-iisip. Hindi niya maintindihan ang iniakto ni Kara. Bakit napaka-defensive nito? May itinatago ba ito sa kanya? Why did she seem possessive of the pictures? Bakit pare itong sinisilaban kapag katabi niya? Why did she look apprehensive every time he approached her? Naguguluhan talaga siya sa babaeng yun. Kasalukuyang tinititigan ni Kara ang paintings na tinanggal niya sa balkonahe nang may kumatok sa pinto na silid niya. Napaawang ang mga labi niya sa kaba. Sino yan?
Walang ingay na lumapit siya roon. Ako ito, Kara. Anang tinig. Kaagad niyang binuksan iyon nang marinig ang boses ni Nora. Ngumiti ito nang makita siya. Pwede ba kitang makausap? Anang matanda. Tinabihan niya ito na maupo sa gilid ng kama. Tungkol saan, tita? Nakakunot noong tanong niya. Kinuha nito ang mga kamay niya at pinisil ang mga iyon. Tungkol kay Tim, iha. Parang napaso siya sa sinabi nito. Mabilis siyang tumayo at tumungaw sa bintana. Naroon si Tim sa harapan ng restaurant. Kausap si Martin. Alam ni Nora na dati yung nobyong lalaki, pati ang pinagdaanan nila nito. Hindi siya nito nilubayan sa mga tanong na mapansin nito ang kakaibang relasyon niya nang unang dumating doon ng binata. Kaya pa siya siyang ipagtapat dito ang buong pangyayari. Ano ang tungkol sa kanya, tita? Alam kong hindi ako dapat makialam sa personal na buhay mo, iha. Pero sa tingin ko, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sabi ng ina ni Martin. Tumayo ito at nilapitan siya. Lumamlam ang mga mata ng dalaga. No, tita. Ayoko. Umiling-iling siya. Walang dahilan para gawin ko yun. Pero mahal mo pa rin siya. Alam ko at nararamdaman ko yon, iha. Mas makabubuting mag-usap kayo. Nag-init ang mga mata niya, kasabay ng pagsikip ng dibdib. Tita, ang pinakamabuting gawin ko ay manatiling tahimik. Maayos ng buhay ko. Nangangatal ang boses na sabi niya. Pero hindi ang puso mo. Saan ganito? Tumulo ang duha niya. Tanggap ko na, tita, na kailanman hindi na babalik sa dati ang puso ko. Pero nasa niya mga pisking na basa ng luha. Umiling-iling ang ginang. Iha, kahit mabaliktad ng mundo, hindi mo mapipigilan ang pagtibok niyan. Anito? Hindi napigilan ni Karang mapahikbi sa harap nito. Awang-awa sa kanya si Nora. Niyakap siya nito. Sumagi sa kanyang isip ang pinakamatinding kinatatakutan na nagpabigat sa kalooban niya. Hindi niya maamin sa ginang ang takot na iyon na pumampaimbulong sa kaibuturan niya. Kung sakaling magkaroon siya ng lakas na loob na kausapin si Tim, ano ang gagawin niya kapag sinabi nitong wala na rin kabulan ng lahat dahil nakatali ng puso nito sa iba? Bumitiw siya rito at muling tumingin sa labas ng bintana. Nakangiti sa Tim ng mga sandaling iyon habang nakikinig kay Martin. Parang hinahaplos ang ngiti nitong puso niya. Hindi niya alam kung ano nangyari rito mula nang umalis siya sa diet. Ano ang naging buhay nito noon? Naging madali kaya rito ang lahat? Nakalimutan ba siya kaagad ng dating nobyo? Bakit hindi siya pinaglaban nito? Iha? Tita, I'm sorry. Hindi ko kayang gawin. Garalgal na deklara niya. Sinipat ng matanda si Tim sa ibaba. Napailing ito. Binanggit ito sa kanya insidenteng nagtanong ang binata tungkol sa paintings. Salamat, tita. Aniya. Maya-may napadilat siya. Alam ba ni Martin na si Tim ang dati kong umiling ang kaharap? Wala siyang ideya kahit ano. Iha, kung ano man ang malalim na dahilan mo, pipilitin ko intindihan dahil ayoko nahihirapan ka. Tumahimik ito sandali bago nagpa siyang tapusin ang pag-uusap nila. O paano? Babalik na ako sa restaurant. Maraming customers ngayon. Pwede mo ba akong puntahan doon mamaya? Tanging tango sinagot ang dalaga. Pagkaalis ni Nora, ilang minuto siyang nanatili sa tapat ng bintana, merely watching them. She suddenly felt a mixture of hot and cold water alternately pour throughout her body, making her seem feverish. After sobbing years of missing him, she wanted to wrap her arms around him, feel his warmth, tell him her feelings had not changed. But how in the world could she ever do that, with her face completely changed? Hindi nakaiwas si Ara na umagang iyon na magpasama si Tim sa grandeur. Her mind hesitated but her heart strongly made no refusal. Screaming agreeably in silence. He looked gorgeous each day, frequently making her face red. He wore a simple jeans and a shirt but looked like an overpowering and good-looking prince from England. Madalas niya itong mahuling nakatingin sa kanya, subalit hindi niya pinapansin at nagkukunwaring hindi siya apektado. Bakit kailangan pang kasama ako doon? Tanong niya. To have a little celebration. Nakangiting sagot nito. Napakunot ang noon niya. Para saan? Gusto ko lang. They're helping me with my book. Natural lang na gawin ko yon. Anito. Pero bakit pati ako? O sisa niya? Bakit? Ayaw mo bang kasama ka? Napayuko siya. Hindi niya masabing nagtiis siya na maraming taon na hindi ito makita. At ngayon kasama niya na ito, may isipan pa ba niyang tumanggi? Ayoko nakikita kang laging malungkot. Sabi nito nang hindi siya sumagot. She straightened her back to stare at him, trying to deny his presumption. Ganun lang talaga ako, pero hindi naman ako malungkot. Aniya, nakikita kitang umiiyak noon sa balkonahe. What was that for? Umiling siya. Nothing. Kailan niya? Halos hindi ka nakatulog ng buong gabi because you were crying and you call it nothing?
Hindi makapaniwalang tura nito. It's none of your business. Matigas na saad niya. Napansin ni Karang sumeryosong mukha nito. His face alarmed her. It was as though trying to unlock something in him. Sa kanyang kabiglaanan ng sunod ng mga salita nito ay nagparilasa sa kanya na tila ba may makapal na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg ang humigpit hanggang sa malagutan siya ng hininga. You remind me of someone. Anito. Pilit hinuhuli ang kanyang mga mata. Lumunok siya ng sunod-sunod paggawa na tumikim. Pakiramdam niya isa siyang daga na nasakol ng pusa. Kaya gusto mo akong kasama dahil may kamukha ako. Yun ba ang ibig mong sabihin? Sinubukan niyang patatagin ang boses kahit parang salamin na nababasag iyon. Hindi ito kumibo but his eyes locked on hers. Nasurpresa si Kara nang hawakan itong bewang niya para lalayang tumawid sa hanging bridge. Muntik na siyang iwan ng kaluluwa niya sa kabiglaanan. Ramdam niyang sa ikalawang pagkakataon nasa pool siya na mapusok na pana ni Cupido. Nagmistulang lason iyon na nakalalasing na bumuon sa dibdib niya. She sighed helplessly. Kaya lang may pagkakaiba kayo, dugtong ng lalaki. She at him, frowning. Katulad ng, masayahin si Ara, ikaw naman laging malungkot, takot ngumiti. Anito. Nagmistulang malulutong na pirasa ng papel ang puso niya na unti-unting nalulukot, pinupunit. Sino si Ara? Nauutal na tanong niya. Napangiti na mapakla si Tim. She was my girlfriend. Was. Himutok niya sa sarili. Ang salitang yun ang ginamit ito. Ang ibig lang sabihin talagang pinaglipasan na sila ng panahon at imposibleng ipinilig niya ang ulo. Hindi niya ituloy ang binubuyo ng isip. Ayaw niya mag-isip ng mga bagay na makakasakit sa kanya. She must be beautiful, aniya. Lihim na hinaplos niya ang pisngi. Ang dati niya mukhang natatandaan ito, ngunit matagal nang naglaho iyon. At ang sakit na sanini na natili sa kaibuturan niya. Sumisiksik sa kanyang laman. All of a sudden, she wanted to cry. Tim nodded, remembering how he loved Ara's face. He always wanted to gently stroke on her smoothness, kiss, and feel her. Kaya halos mabaliw siya nang talikuran siya nito. Nang una kitang makita, napagkamalan kitang ikaw, Ara. Nakataligod ka nun. Kausap mo yung chef. I felt excited. You have similar body proportions. You walk like her. Your gestures are much alike. And your voice, you have the same familiar pitch. I nearly sank down with my nonsense imaginations until I saw you were a different face. Malungkot na kwento nito. Nanuyo ang lalamunan ni Kara sa narinig. Kung hindi lang sana masyadong komplikado mga bagay-bagay, tulad na naiisip niya, gusto niyang pakawalan ng moong bigati sa kanyang kalooban. May mga tao talagang nagkakawig sa itsura at sa pananalita. You thought we are pero malaking kaibahan namin. Maganda siya, aniya. Pinukol siya nito na nakapapanlambot ng tingin. But you are lovely in your own way, anito. In my own way. Paulit-ulit na usal niya. Lovely in my own way. Sigurado siyang hindi ang mukha niyang tinutukoy nito. Oh, how she hated this damn face. She hated her father too. Ito ang ugat kung bakit namatay ang pagkatao niya. You must be kidding. Sarkastikong komento niya. Nagpatiuno na siya maglakad patungo sa grupo ng iba na kasalukuyang namamahinga at nakaupo sa mahabang bangko na naroon. Ayaw niyang marinig ang susunod pang sasabihin ni Tim. Magandang umaga po, Miss Kara. Bati ni Mark. Ngilitian niya ito. May salo-salo daw po kayo ngayon? Tila nahihiyang umiti ito. Magpapakain daw po ni Sir Tim. Sabi nga namin wag na magagasasan pa siya. Pabirong dinunggol ni Tim ang balikat ito. Para yun lang? Wala sa akin yun. Aniya sabay sulyap kay Kara. Napatingin din ang huli sa kanya. Matapos ang halos isang oras na masayang salo-salo, isa-isang nilapag ng dalawang kasambahay, ang 4 na klaseng minatamis sa mesang kawayan sa harapan nila. Kung gaano katagal ang inilagay roon ni Kara, ganon din ang pagkaasiwa niya. With him, things had not been easy, though her sentiments seemed to have melted whenever he paid her much attention. Ngayon pa man, it made her awkward most of the time. Paano? Nagmisula sila magnobyo sa harap ng mga kasama. Napakalambing nito. Sumobra sa katamtaman ng ginawang pag-aasikaso nito sa kanya. Abot pa ba ako? Malakas na bati ni Martin. Kadarating lang nito. Abot ka pa sa dessert? Tumatawang sabi ni Tim. O akala ko ba may practice kayo ngayon ng banda mo? Bati ni Karab sa bagong dating. May sakit yung drummer namin kaya umuwi na lang ako. Anito. Tumabi ito sa kanya. O ginawa na kita ng paborito mong dessert nang malaman kong narito ka rin pala. Namula mga piskin ng dalaga na makitang hawak ni Martin.
Ang paborito ni Ara na fresh strawberries na tinunaw sa parlor may kaasukal. Gusto niyang takpan na sandamakmak na belo ang ulo niya dahil sa nag-uumapon na tensyon sa kanyang katawan. Sana naging pagong na lang siya ng mga sandaling yon para madali niyang maitatagong ulo. Hindi siya makatingin kay Tim, ngunit alam niyang nagitla ito at namalas sa taninig. Marahil nag-iisip na naman ito sa pagkakahawig nila ni Ara. Dapat na agapan niya si Martin. O bakit? Ayaw mo? Nagtatakang talong ng huli. Gusto pero busog na ako. Impit na sabi niya. Naninibago ko sa iyo ha? Komento ng lalaki. Inabot ito ang server ng minatamis na beans at naglagay sa platito. Walang busog-busog tayo pagdating sa dessert na yan. Mukha yatang napahiya ako. Ibinaling nito ang tingin kay Tim. Paborito niya kasi yan. Anito. Lalo pa nag-init ang mukha ni Kara. Kamusta nga pa ng libro mo? Tanong niya sa dating katipan, nang sagay mailigaw niyang pansin ito. Ngunit hindi kumibaw ang lalaki, na higit na nakapagpakaba sa kanya. To her tension, he was giving her a strange look, as if measuring her thoughts, making her words torn and crushed. Tim? Kumurap-kurap ito. Ngunit nanatiling nakapakon tingin sa mga mata niya. He seemed startled. His perfectly bushy brows were screwed up, paying no heed to her question. Tim? Pag-uulit niya. I'm in the middle of it, running perfectly good. He answered to her relief. Hope you're enjoying to stay here, singit ni Martin. Yes, very much. Much that I'd like to stay longer to have a profound research, ani Tim, stressing the last words. Good. Nakita kasi kami ng kaibigan ko na taga-Lukban. Inimbata niya ako sa lugar nila. Sabi niya pwede ako magsama. I want you and Kara to go with me. Pwede ba? Bahagyang nagliwanag ang mukha ng kausap. Sumang-ayon ka agad ito. Kailan? This coming Friday. Sa linggo ng hapon ang balik natin dito. Okay. Sige. Kara? Baling sa kanya ni Leandro. Sige. Pagbukas ni Kara ng pinto ng kanyang silid, ng umaga ng Biyernes na iyon, natuwa siya na makita si Tim na nakatayo sa labas. Nang kunin ito ang bag niya, namula siya. Nahulaan niyang naghintay ito sa kanya. Magaan lang naman to. She tried to tell him, half smiling. Kahit mabigat, okay lang. Baka may nakalimutan ka. Anito. His stare seemed to numb her, making her blood stultified for a moment. Wala na. Sa tingin ko kung may makakalimutan ako, sarili ko yun. Aniya. Napakunot nung napatingin to sa kanya. Tila nag-iisip. Ngumiti siya. Biro lang. Si Martin? Naghihintay sa ibaba. Nauna si Tim na bumaba ng hagdanan. Naabutan niyang seryoso nag-uusap ang mag-ina sa labas ng pinto. Mukhang gulat ang ekspresyon ni Martin habang nagsasalita si Nora. Parang meron itong ayaw paniwalaan. Huminto ang mga ito sa pag-uusap na maramdamang nararoon sila ni Kara. Oh, narito na sila. Ingat sa pagmamaneho, Martin. Paalala ng ina habang pinagpapapalit-palit ang tingin sa kanila. Don't worry, tugon nito. Sabay halik sa matanda. Magaling na driver ang anak ninyo. Kahit ikaw pang pinakamagaling, dapat extra careful ka pa rin. Anito. Bumaling ito sa dalaga. Kara, sandali. Niyakag siya nito sa gawing restaurant. Mukhang ayaw nitong iparinig sa ibang sasabihin. Nabanggit sa akin ni Martin ang tukos sa nangyari noong makalawa sa bukuhan. Napansin daw niyang kakaibang kinikilos niya ni Tim, kaya nagtaka siya at hindi na iwasang ikwento sa akin. Sa kagustuhan ko rin, ipinagtapat ko na tuloy sa kanyang nalalaman ko. Sana'y maintindihan mo ko, iha. Nginitian niya ito. Mas mabuti na nga rin sigurong alam ni Martin ang totoo, tita. Anong sinabi ni Tim, iha? Nagtanong ba siya? Tanong ni Nora. Umiling siya. Wala siyang binanggit kahit na ano, tita, pero nag-aalala ako. Alam ko iniisip niya yun hanggang ngayon. Pero, tinitigan siya nito. Huwag kang magagalit ha, iha. Sabi nga ni Martin, bakit di mo na lang daw ipagtapat kay Tim ang totoo? Sa tingin niya mas mabuti yun kaysa iba ng lahat sa limot. Posibleng maintindihan niya nangyari. Anito. Lumamlam ang mga mata ni Kara. Natatakot siya sa maging reaksyon ng lalaki kapag nalaman itong lihim niya. Tita, masaya na ako nagkita kaming muli. Kontento na ako nakasama ko siya kahit sandali lang. Nanginginig ang boses sa sabi niya. Pero nahihirapan ka. Bakit di mo tulungan na sarili mong mapagaan ang bigat sa dibdib mo? Concern na nito. Siguro naman maiintindihan niya ang pinagtapat mo at maaaring maunawaan mo rin siya kung bakit niya nagawang ipaglaban ang pagmamahalan niya noon. Sa tingin ko hindi pa huli ang lahat. Nangilid ang luha niya. Hindi ko matatanggap na kapag sinabi ko sa kanya nangyari noon, tapatin din niya ako na walang kabuluhan yon dahil may mahal na siyang iba. Masasaktan ako, tita. Ayoko.
Garalgal ang tinig na sabi niya. Umiling-iling ang matanda pagkatapos ay nagbuntong hininga. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Wala na ako magagawa kung yan talagang gusto mo. Kung saan ka kampante, doon ako. Parang turing na anak ang turing ko sa'yo at ayoko masasaktan ka. Masuyong saan to habang hinihimas-himas itong likod niya. Salamat, tita. Dali-daling pinunasan niya mga matang nabasa ng luha. Inihatid siya nito sa sakyan. Ang puti na Honda Civic ni Martin ang dala nila. Sa likod na opposite him. Dito ka na sa tabi ko, Kara. Baka gawin niyo pa akong driver, ha? Tumatawang sabi ni Martin. Mag-iingat kayo. Kumakaway na maling paalala ni Nora. Oy, kayong dalawang lalaki. Kayo nang bahala kay Kara, ha? Huwag niyo siyang pababayaan at malilintikan kayo sa akin. Nakangiting babala nito. Yes, boss. Baka may nakalimutan pa kayong sabihin. Biro ng anak sa ina. Wala na. Sige na, layas na. Natatawang tumalikod ng matanda. Maging sila ni Tim, naaaliw sa usapan ng mag-ina. Malayo ang lokban sa Bicol. Ilang oras din ang biyahe. Gayon pa man hindi na inip si Kara. Hindi rin siya nakatulog kahit idlip. Paray kasi ang biruan ng dalawang lalaking kasama niya. At siya, ang tanging tatawa-tawa. Huminto sila sa harapan ng isang bahay. Buong galaw yon pero malaki. Pahaba ang disenyo ng istruktura niyon na nakasentro sa malawang na bakuran at napapalibutan ng magkalong palmera at santan. Si Martin ang unang umibes ng sasakyan. Akala ko hindi na kayo darating. Nakangiting bungad ng babae. Marunong kong tumupad sa pangako. Nito. Siya si Roxanne. Baling nito sa kanila. Hi! Salubong ni Roxanne sa kanila. Si Tim, kaibigan ko. Nagbabakasyon siya si Kara. Pakilala ng lalaki sa kanya. Pasok kayo. Kanina ko pa ko hintay. Anong oras kayo umalis? Nito. Maaga. Ang parents mo? Ni Martin. Nasa Taiwan sila ngayon. Dumalaw sa kapatid ko. Kaya ako nga kayo in-invite dito para may makasama ako. Kahit overnight lang eh. Natatakot ako mag-isa. Tugon nito. Sus, hindi mo kaagad sinabing wala sila. Sana hindi ako nagsama para masolo kita. Biro ng binata. Natawa silang apat. Likas na magpagbiro si Martin pero mabait at masiyahin. Ito ang taga-aliw ni Kara nung panahong kailangan niya ng kaibigan at karamay. At hindi siya kailanman iniwan ito hanggang makarecover siya. Kaya nga sabi ko sa'yo magsama ka dahil baka kung anong gawin mo sa akin. Humagikik na sabi ng babae. Maganda si Roxanne. Kitang-kitang marami mabili nito sa pisngi kahit sa bahagyang iti. Maputi ito at mas mataas kay Kara. Mahabang buhok nito na nakalugay hanggang bewang. Halatang alaga sa parlor. At hindi lang ang mga pisngi nito ang mukhang natural, ang pamumula, kundi pati ang mga sakong nito. Lanta din magagandang lower limbs nito. Sa suot na maikling shorts kaya pati kuyukot nito, sumisilip na. Lihim siyang natawa sa sarili. Kung naging lalaki siya, kanino pa niya ito nahubaran? Ngunit nang sulyapan niya si Tim, umaral ang dibdib niya na makita niyang nakatitig ito kay Roxanne. Sumunod kayo sa akin, ni Roxanne. Mula sa may sala, kumanan ito patungo sa malikling pasilyo. Binuksan ito ang pinto ng unang silid sa kaliwa. Dito na kayo, Tim, Martin. Diyan kami ni Kara. Nitong itinurong katapat na silid. Akala ko ikaw makakasama ko sa kwarto. Sana pa hindi na kami pumunta rito. Kunwari pa yung nagtatampong sabi ni Martin. Natawa ang huli. Bakit? Gusto mo ba talaga? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Dugtong pa nito. Niyakap na babae si Martin. Napakunot ang noon ni Kara. Conservative kasi siya. Hindi siya sanay na may kasamang liberated kagaya nito na bukod sa lantaran kong manamit, tipang wala rin tong inhibitions pagdating sa premarital sex. Bumitiw si Roxanne sa leg nito at namewang. Sige na nga, kung yun ang gusto mo, payag na ako. Nito. Napakanga si Kara sa narinig. Paano sila? Tukoy ni Martin sa kanila. Kinabahan sa nang tingnan sila ng babae. Waring nag-iisip. No problem. Diyan sila sa kabila. Mabilis na sagot nito. Nalaglag ang panga niya. Ha? Nagkatinginan sila ni Tim na walang kangiti-ngiti na mga sandaling iyon. Ayoko. Mabilis na tanggi niya. Bakit? Wala namang masama ron. Mag-boyfriend kayo. Sangga ni Roxanne. Sunod-sunod ang iling niya. Hindi ko siya boyfriend. Kanda-utal na sagot niya. Tumingin ang babae kay Martin na parang humihingi ng confirmation. Umikot ang mga mata ng huli at umiling. Sorry, I thought. Ni Roxanne pagkaraan ay nagbuntong hininga. Ganto na lang. Mag-usap kayo ni Tim kung sino matutulog sa kama. May sofa doon. Pwedeng doon matulog ang isa kung ayaw ninyo magtabi. Nagkatingin ulit ang dating magnobyo. Na-trauma yata sa kakaibang estilong meron ng utak ng babae. Imbes na baguhin itong sleeping arrangement, talagang buo ang pasya nitong pagsamahin silang dalawa ni Tim sa isang silid para lang makasama nito si Martin.
Gusto niyang yugugin ang katawan nito, itaktak ang ulo sa sahig, baka sakaling matauhan. Pero hindi yan na ito yung sasabihin ng sumingit si Tim. Okay, kami nang bahala mag-usap tungkol doon. Pero teka, sinabi ko ng Martin, tulungan mo nga ako maghanda ng pananghalian. Yakag ng babae. Tumalim ang lalaki. Naiwan sila ni Tim doon. Hiyang-hiya siya rito. Ang mabuti pa, umuwi na lang ako. Kung alam ko na ganito magiging setup, hindi na sana ako sumama sa inyo. Sa halip maktol niya ng sa gayon, mapagtakpan ng kahihiyan. Tinalikuran niya ito ngunit nabitin ang paghinga niya nang pigilan sa nito sa braso. Please, Kara? Mahinang sabi nito. His eyes boring into hers, making her shoulders frail for one moment. Bakit ka pumayag sa sinasabi ng babaeng yun? Alam mo namang mali. Naniningkit na singhal niya. Wala ako nakikitang mali doon unless bibigyan mo ng ibang kahulugan. Nito? Para siyang sinakal sa sinabi nito. Ano? Parang ako pa lumabas na marami yung isip ngayon. Hindi sa ganun. Unang-una wala naman tayong intimate relationship para mag-sex at hindi rin ako casually deviate para pilitin ka. Pero magkasama pa rin tayo sa kwarto. Kara, magkasama tayo sa kwarto pero hindi sa kama. Salag nito. Napahiya siya ngunit ayaw niya mahalata nito yon. Kahit na, mag-asawa pa rin yun. Period. Napakamot sa batok ang lalaki. Napailing-iling. Pagkurap ay tiningnan siya. That attitude makes you compatible with Ara. Yan ang ugaling parehong-pareho kayo. Ang pagiging super conservative. Kahit minsan nagiging OA na. Nanlaki ang mga mata niya. Ano sinabi mo? OA? Hoy, ikaw ha? Kung ang mga nakilala mong babae kagaya ng Rosa na yan, pues, ibahin mo ko. Angil niya. Yun naman pala. So why worry? Kahit na, lalaki ka pa rin, no? Dumilim ang anyo nito na kinaalarma niya. Mukha nasaktan nito sa mga sinabi niya. Hindi ako ang tipo ng lalaking iniisip mo. Marunong akong gumalang sa mga babae, lalo na ang mga nangingilag sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit. Pasaring nito sa kanya. Natigilan siya. Tama si Tim. Kilalang kilala niya ang dating nobyo. Tunay na maginoo ito. Wala siya natatandang pangyari na binastos o sinamantala siya nito kaya nga lalong napamahal ito sa kanya. Saka pwede ba? Huwag na wag mo akong ikukumpara sa ex-girlfriend mo dahil wala siyang maisip na pagnugtong sa sasabihin dahil wala naman talaga silang pinagkaiba at lalo siyang nablangko nang mapadakong paningin niya sa mga mata nito. Okay, sige, pupayag na ako pero wag kang magkakamaling lumagpas sa borderline dahil kung hindi pagsisisihan mo yon. Maliwanag ba? Napangiti si Alex sa huling sinabi ng dalaga. Parang tigre rin pala to kung magalit. Kung sa bagay, mas gusto nga niyang gayon kaysa makitang tahimik ito, parang pasan ng mundo. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Anong iningiti-ngiti mo dyan, ha? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Pinalapad niya ang ngiti para lalo pang inisinto. Ang sabi ko, anong nakakatawa? Ulit nito. Ikaw. Matipid na sagot niya, ngunit nakapanlaki ng butas ng ilong para sa babae. Umabot yata sa hairline ang taas ng kinay nito at namewang. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Tim. Sino ba nagsabing nagbibiro ako? At bakit naman ako nakakatawa? Mukha ba akong clown? Yung reaksyon mo kasi, para kang i-rape. Ani niya, inirapan sa nito. Mabuti na yung may paunang salita. Baka mamaya. Tila lumandag ang puso ni Kara na marinig malutong na halakak ng binata. Mukhang hindi nito pansin ang pinagsasabi niya. Para nag-e-enjoy pa. Huwag mong sabing nakakatawa na naman ang sinabi ko. Ani ang salubong ang mga kilay. Hindi ko kasi inakalang marunong ko pala magtaray. Sagot nitong kahit tuminto na sa pagtawa, nakalabas pa rin ang mga ngipin. Ewan ko sa'yo. Nakangusong angil niya, ngunit pagkasabi niyon pinagtakan niya ang sarili. Bakit parang di masamang loob niya? Pakiramdam niya nagagalit-galitan lang siya. Kinatuwa pa nga yata niya nangyari. Nagtayuan biglang balahibo niya sa batok dahil sa tinatakbo ng kanyang isip. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Kailan pa siya natutong mag-imagine kung anong pwedeng gawin na isang lalaki at isang babae sa silid? At mula sa kanyang munting imahinasyon, nagkaroon na ng pangalan ng lalaki at babaeng yon sa katauhan nila ni Tim. Kumabog ang dibdib niya. The table is set. Pukaw ni Martin. Nakabalik na pala ito na hindi nila namamalayan. Thank God she was saved by the bell. Ara, ani Tim. Bakas ang kasabi ka na nobyo na makita siya. Nasa itoktok siya ng buron ng datan nito. Kapag naroon siya, ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Ramdam niya ang kalayahan ng damdamin na parang ang hirap abutin at imposible mangyari kapag nasa kapatagan siya sa piling ng Tim. Sigaw niya. Napalundag siya sa kaligayahan ng masilayan ito. Patakbong sinalubong siya nito ng yakap. Binuhat siya nito at sinayaw na sa lito sa hangin na mapagmahal ng ama.
They both love the outside world. They love nature. Kanina pa kita hinihintay. Akala ko hindi ka na darating. Aniya. Inintay ko muna makalis ang papa. Kanina pa nga ako sabik na makita ka eh. Malambing na tugon ng binata. Bumitiw siya sa leg nito saka hinarap ang mukha niya rito. May ipapakita ko sa'yo pero huwag mong pipintasan ha. Kunway irap niya. Ano yun? Halika. Para siyang batang nilang braso ng katipan patungo sa nag-iisang puno ng mangga na nakatilik sa burol niyon. Naupo sila sa Carabao grass sa paanan niyon. Dinampot ni Arang isang katamtamang laki ng canvas na isinandal niya kanina sa katawan ng puno. Tingnan mo, buong pagmamalaking wika niya. Isang hindi matatawarang ngiti ang namatawi sa bibig ng nobyo. Ikaw ang gumawa nito? She handed him the painting, depicting their town's landscape. Aha. Inilapit ito mukha sa kanya at dinain ang halik nito sa buhok niya. Natawa siya sa ginawa nito. Maganda ba? Pigilin ang tanong niya habang hinihintay ang sagot nito. Tumungo lamang ito. Sumimangot siya. Wala kang sasabihin? Ikinulong siyang muli ni Tim sa mga bisig nito. Nagtampo ka na agad, kaya nga hindi ako makapagsalita sa sobrang ganda ng painting mo. Lambing nito. Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit. Anitong nanunulis ang uso. Natawa ito. Kung pangit yan, sasabihin ko sa'yo kahit magalit ka pa. Maganda nga. Anito, tinaasaan pa niya ito ng kilay. Oh, gusto mong malaman kung nagsasabi ako ng totoo? Sige, paano? Hamon niya. Hindi na siya nakapagsalita nung kabigin nitong leeg niya para halikan ng mga labi niya. Napaurong siya sa gulat iyon ang first kiss niya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagrarambulan ang mga lamang loob niya. Pati yata ang dugo niya sa katawan na ipon sa mga pisngi niya sa sobrang itinulak niya ito. Nakakainis ka. Bakit mo ginawa yun? Pinaramdam ko lang naman sa'yo na hindi ako nagsisinungaling na maganda ang gawa mo. Rason ito. Basta wag mo nang uulitin yun ha. Hindi mo na kailangan patunayan na naniniwala na ako. Saka sinunod ko lang yung payo mo. Ang sabi mo noon may potensyal ako maging painter kaya dapat practice ang practice. So, ito na yung napag-practicean ko. Pahayag niya. Ngumiti ito. Very good. Anito. Kaya lalo ka napapamahal sa akin. Masyado ka masunurin. Inirapan niya ito tungkol sa huli. Ay umiti rin siya. Hanggat may nagtsatsaga sa akin. Natawa rin to sa biro niya pagkatapos ibinalik ito sa kanya ang painting. Oh, bakit mo binabalik sa akin? Sa'yo na yan. Aniya. Talaga? Oo, para hindi mo ako makalimutan. Tugon niya. Ngumiti ito. Salamat. Ibinalik nito ang tingin sa larawan. May napansin lang ako dito. Bakit di mo binuong pangalan mo? Malay mo pagdating ng araw, makilala ka bilang isa sa pinakamagaling na pintor dito sa bansa. Puna nito. Tinutukoy ang initials na ginamit niya sa obra. Hindi na. Mas okay nga yan para may mystery sa painting. Humahalakak na tugon niya. Hindi napigilan ni Karang mapangiti dahil sa alaalang yon. Nakahiga siya sa kama habang nakadantay ang isang braso niya sa noo. Nadatnan siya ni Tim sa ganong ayos nang pumasok ito sa silid na tulugan nila sa bahay ni Roxanne. Napabangon siya sa kaba. Ngumiti ito na mapagmasdan ang itsura niya. Nakasandal siya sa headboard ng kama habang daklot ng mga kamay niya ang kumot na nakapalibot sa buong katawan niya hanggang daig. Relax, I'll just get my cellphone. Nakalimutan ko. Anito. Kahit napahiya siya, hindi na lang siya kumibo. At bago lumabas ang binata, sinulyapan niyang muli ito. We will watch a DVD movie. Naglabas na midnight snack si Roxanne. Baka gusto mo. Aya nito. No, inaantok na ako. Thanks, Aniya. Tumango-tungo ito habang nakapako mga mata sa kanya. Good night then. Join you later. Pagkasabi niya ipinilid na nito ang pinto. Naiwan siyang tulala at nag-iisip. Join me later? Paulit-ulit na sabi ng utak niya. Hindi niya nubos maisip na ang gabing iyon ang magiging kauna-unahang pangyayari sa buhay niya na matutulog kasama isang lalaki kahit pasabihin kadala niya ito. Hindi yata siya makakatulog sa sobrang excitement. Excitement? Ipidikit niya ng marin ang mga mata. No, mas gusto pa niyang isipin na dahil yun sa nervyos. Pumapalag ang puso niya. Ipinipilit niya ng una niyang naisip. God, nahihiya siya sa sarili. At dahil gusto niyang talikdan ng tudyo ng isip, dinaganan ng una ng ulo. Ngunit lumipas sa mahigit 2 oras, hindi pa rin nawawala ang kilig sa kalamnan niya. Sa wakas, inamin niya na yon ang dahilan ng pagkabarisan niya. Inayos niya ang pagkakahiga na marinig ang pagpihit nito ng seladura. Hindi siya dapat matatanitim na gising pa. Baka isipin pa nito na hinihintay niya. Ipinigit niya mga mata at nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto at maingat na pumasok sa loob ng silid ang lalaki. Naramdaman niyang binuksan ni Tim ang bag nito at may kinuha roon. Pumasok ito sa banyo.
Maya-maya lang narinig niyang bumuhos ang tubig mula sa dutsa. Nariligo ito. Sinamantala ni Kara ang pagkakataon. Idinilat niya ang mga mata. She could not help it. Sa maikling oras na nawala ang binata sa paningin niya, para nangungulina na siya. Paano kung matapos ng research nito? Hindi niya alam kung saan siya susuling. Hindi nagtagal pumikit siyang muli nang maurinigan niya na pinatay na nito ang shower. Muli, umusal siya ng panalangin na sana ay wag nitong maisipang pagmasdan siya. Humigpit ang kapit niya sa kumot nang kumalat sa buong silid ang mabangong sabon na ginamit itong humahalo sa kulong nitong panlalaki. Ang dalangin na niya ngayon, sana maging normal ang banayad ng pintig ng puso niya. Out of curiosity, sinilip niya kung anong ginagawa nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Napadilat siya. Aktong tinanggal nitong asul na tuwalang tumatabing sa pribadong bahagi nito. Napanunok siya. Tumambad ang puting boxer shorts sa suot nito. Bumaba ka to ng lahat-lahat nang itinatago nito na maaaring ipagmalaki. He was sexy. No, he was sinfully sexy. Ngayon lang niya ito nakitang gano'n ng ayos kaya nanuyo ang lalamunan niya. Hindi niya inaasa na malaking pagbabago rito. He was definitely an envy to any man his age and an irresistible charm to every woman. Tinaramdaman nitong may nagmamasid dito. Iginawin nitong paningin sa kanya. Binalot siya ng tensyon ng mahuli. Itong nakatingin sa kanya. Hindi na niya nabawi ang tingin. Akala ko natutulog ka na. Seryosong puna nito. Isinuot itong puting sandal na pinatong nito sa sofa kanina bago naligo. Natuloy raw si Kara. Hindi niya alam ang dapat sabihin ng isang babae na nahuli sa akto. Naging mailap ang mga mata niya tumingin sa kisame. Buti ka pa, nakatulog na. Anito? Bakit ikaw? Namamahay ako. It takes 2 to 3 nights bago bumalik ang normal na tulog ko. Ganun ako kapag nasa ibang lugar. Anito? Naupo ito sa may sofa paharap sa kamang kinaigan niya. For the first time mula na magkita silang muli, natitigan niya ang mga mata nito. Para nangungusap ang mga yon. It was more attractive than before. At kung tumitig ang mga yon, she was aching for breath, but she liked it. Si Martin, wala siya maisip na sabihin maliban doon. Nasa kwarto na ni Roxanne, matutulog na raw sila. May mali siyang boses ito at nakangiti. Napangiti rin siya nang maintindihan kung ano nasa isip nito. You like coffee or something? Milk perhaps? Wala sa itsura mong umiinom ng kape. Anito? Aktong tatay yung ulit na upong mali nang umiling siya. So, what do you usually keep yourself busy with? I mean, nagtapos ako ng business management. Salo niya sa tanong nito. Hindi na niya pinahirapan ito mag-isip ang tamang salita para doon. Si tita nagpaaral sa akin ng kolehiyo. Ahead sa akin si Martin ng 2 taon. Ganon din ang kursong kinuha niya sa parehong university. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ni tita sa mga ari-arian at negosyo nila. Pero music ang kanya nakahiligan. Kaya ako ang tinuturuan ni tita most of the time. Marahan niyang kwento. She now felt comfortable dahil sa takbo ng usapan nila. Mukha namang he had chosen to be staying on the line at hindi nawawala ang pagiging gentleman nito. Malamang, ikaw ang tatay yung tagapagmana naman ngayon kung tatanggihan ni Martin to. Ako lang ang personal na mag-aasikaso, pero siya pa rin siyempre ang legal na may-ari. Saling pusa lang ako at maniwala ka't sa hindi. Kontento na ako sa ganun. Masaya na ako. Aniya, tumango-tango ito. How are you related to them? Ibig kong sabihin, sinong direktang kamag-anak nila? Ang father or mother mo? Yun ang kinatatakutan niyang tanong. Ang mahalungkat ang pinagmulan niya. Gayon pa man inaasahan na rin ngayon. Ngunit hindi pa rin niya alam paano sasagutin. Mahirap talaga magsinungaling, lalo na yung nasusukol na. Nagbuntong hininga siya. Iyong malalim. Baka sakaling gumana ang utak niya. Mahabang salaysayin. Kulang ang panahon mo. Aniya. Iyon ang naisip niyang paraan ng pag-iwas. But to her surprise, nagpumilit si Tim. I want to know. Handa ako makinig kahit umagain pa tayo dito. Anito. Come on, I'll listen. Ulit pa nito nang tumahimik siya. Ang hindi nito batid na uumid ang dila niya kapag ang usapan may kinalaman sa nakaraan, lalo pat bahagi niyo ng gwapong kaharap niya. Kara was tumbling inside. Urong-sulong ang mga letra sa lalamunan niya. Ngunit dumating sa puntong na naig ang prinsipyo niya. I swear, you can't bear it. Aniya, if I am willing to hear something, nothing is unbearable. Sagot nito. Namanid yata ang bibig niya sa sinabi nito. Ngunit hindi na niya pinagtakan iyon dahil ganun talaga si Tim. Kapag may gusto itong malaman, hindi nito pinalilipas sa magdamag na walang nakukuhang sagot sa tanong nito. Please? Muling sumama nito habang ang mga mata, parang liwanag ng buwan na bumabalot sa kaisipan niya. Gustong pumikit ni Kara, idalangin na sa pagmulat niya, nakalimutan na nito iyon. Ngunit na magmulat siya at tumingin dito, nakatitig ito sa mga mata niya na parang may hinahanap doon. If I would choose to keep it,
I would respect my decision. Naisip niyang isagot. Pinagmasdan muna nito na matagal ang mukha niya bago tumango. Narilib siya nang humiga ito sa sofa. Have a good night's sleep. May pupuntahan tayo bukas. Just us. Seryosong sabi nito. Kumurap-kurap siya. Saan? At bakit tayo lang? Kabadong tanong niya. Pinungkol mo rin ito. If I choose not to say it now, would you respect my decision? Panggagaya pa nito sa sinabi niya. Natahimik siya. Katulad ito kanina, tango lang din na sagot niya. Pagmulat ng mga mata ni Kara, kinabukasan. Bahagyang umawang kanyang labi na makita si Tim na matiim siyang pinagmamasdan habang nakaupo sa sofa sa harapan ng kama. Gaano kaya katagal ang inilagi nito sa ganong ayos? Kanina pa kaya ito gising at siyang ginawang almusal? O hindi ito natulog ng maayos at sa itsura niya? Kumukuha ng antok. But he seemed fresh. Mukha nakaligo na ito. Simpleng t-shirt at pantalon na suot nito, ngunit pinanundag pa rin itong puso niya. How come he happened to be so tempting? Maya-maya naalala niya. May lakad sila ngayon kaya marahil ganoon ang ekspresyon sa mukha nito dahil kanina pa siya nito hinihintay. Sorry to keep you waiting. Paumanhin niya. Nagmamadali siyang bumangon. Tinanghali yata ako ng gising. Oh no, it's only past 6. Nakangating sabi nito. Tumayo ito at kinuha ang tray mula sa mesitang naroon. Good morning. Dinalahan kita ng breakfast. I hope you like it. Nito. Inilapag nito iyon sa ibabaw ng kama niya. How's your sleep? And how come he happened to be this sweet and thoughtful? Kung sa bagay, natural nito iyon. But now he was sweeter than before. Good. Salamat dito pero ako na lang sanang pupunta sa kusina para maganda ng almusal. You do not have to do it. Nauutal na bigkas niya dahil nasurpresa siya sa ginawa nito. It's nothing. Naupo ito sa kama. Tinitigan siya. Noon lang niya naalalang hindi pa siya nag-aayos ng sarili. Excuse me, Ania. Paiwas na hinablot niya ang kanyang tuwalya at tinungo ang banyo. Go ahead. Hihintay na lang kita sa labas. Anito palabas sa timasilid nang lingunin siya. Salamat. Pahabol niya. Binalikan siya nito ng tingin at tinapunan ng ngiti. Ito lang ang ginawa nito ngunit nagdurot na iyon ng iba yung ligaya sa kanya. Habang daan walang imik si Tim. Parang nakatuon ang isip ito sa malayo. Nagsasalita lang ito kapag may tinatanong siya. Kaya na magsawa siya sa one-sided conversation nila, pinagkasya na lang niya ang sarili sa panonood ng tanawin sa labas. Ang kotse ni Martin ang hiniram nito. Ni hindi nagtanong ng una at si Roxanne kung saan sila pupunta. Mukhang mas gusto pa namang ito na mapag-isa. Ilang sandali pa huminto sila sa tapat na nagpakawala na animoy isang hardin. Alam ni Kara ang lugar na ito. Dito siya malimit dalhin ni Martin roon. Makakatulong daw iyon na malaki sa kanya. Mula sa loob ng sasakyan, tanaw niya napakahabang hagdanan na kung saan, ayon sa mga taga roon, ang bawat balitang niya nagdudulot ng katahimikan na kaloob na may kapal. This is it. Parang bituing kumisla pa mukha ni Tim nang masilayan na magandang paligid. Pinatay nito makina at tumabes ang sasakyan. Umikot to sa gawin niya at pinagbuksan siya ng pinto. Totoo nga ang sinabi ni Martin. Kakaiba ang pakiramdam kapag narito. Anito habang inililibot ang paningin. Ang kamay ni Jesus Shrine ang tinutukan nito. Naalala ni Kara ang panahong lugmok siya sa maraming alalahanin. Ang lugar na iyon ang nagsilbing tahanan niya at may tuturing niyang may pinakamahalagang papel sa buhay niya. Ang shrine matatagpuan sa barangay Tinamnan, shadowed by the mystical Mount Banahaw, which is said to be sacred. It's an ideal destination for pilgrims na dinarayo ng maraming tao na umaasa at nananampalatayang makakamit ang kagalingang hinahanap. Others went there for spiritual renewal and guidance. Kapag naroon si Kara, she felt strong emotionally. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, nararamdaman niyang nasa tabi niya ito, nakikinig at umaalalay. It was partly ironic that her reason for coming here before was the person who brought her back to the place. Maya-maya sinimulan na nilang akitin ang hagdanan na may humigit kumulang na 200 mighty, 50 steps. At iyon ang nakapagtataka roon. Sa halip na hingal at kapos ng paghinga maramdaman niya na mga pumabanik doon, they felt comfort and relief. Nagtayo ng balahibo niya ng hawakan niya. Nitim ang kamay niya. His hold did not change a bit. I brought the same familiar sensation at hindi niya itinatanggi sa sariling nasabik siya roon. Ngunit anong dahilan nito? I just want to ask. Ania, her tone full of questions. Isinama siya sa lugar na yon. Bakit dito mo ako dinala? Siya dito. And beyond his eyes was just not. Mere stare. May kung anong kalakip yun na nakapagpakaba sa kanya. Gusto kong kalimutan na nakaraan. I want to forget everything. And this place surely will help me. Muling sagot nito. There was an oddity to his voice, making him focus her attention on him intently. His words burned her. Walang kasing sakit ang sinabi nito.
He wanted to get rid of his past at batid niya, kasama siya roon. Ang hindi niya maintindihan bakit ito pang parang may hinanakit sa nangyari at gusto siya nitong kalimutan. Samantalang hindi nga siya nito pinaglaban noon. What's in your past na gusto mong kalimutan? Nakakatalang boses sa tanong niya. She knew it would be painful to ask, much as his answers might torture her, but she wanted to know. She was trying to know kung bakit walang ginawa ang dating nobyo para mabawi siya kay Andrew. Kahit sa kahuli-huli ang minuto, ito ang laman ng isip niya. Kahit alam niyang tililikuran na siya ng pag-asa na muling makita ito, naroon pa rin siya. Nagbabakas sakaling sagipin siya nito mula sa kinabagsakan niya. But how come that he did not? Everything about it, no exemption. Her chest constricted, hurdling the air to pass through it. Everything? Ulit niya. Yes, everything. I see. Nakapunta ka na ba dito noon? Tanong ni Tim. Tumango si Kara. So, anong dahilan? Maybe just like the reason why you came here. He looked at her. She couldn't read him, much as she tried. May gusto ka rin kalimutan? Saglit siyang natigilan at tumingin sa malayo. I wanted to. I wanted to forget this man who had stopped loving me. Though she rested her eyes on the statue of the resurrection, ramdam niya nagtatanong ang mga mata nito. Bakit mo nasabi yan? Tanong ng binata. Astonishment and curiosity mounted up in his tone. Ngumiti siya ng mabait. I waited for him. All the while akala ko mahal niya ako, pero hindi na siya bumalik para tuparin ang pangako niya. Malungkot at turan niya. Maaaring bumalik siya. Anito? Nagtaka si Tim sa sarili kung bakit nasabi niya iyon. At hindi kami nagkita? No. Umiling-iling si Kara. That's easy for you to say. Madaling sabihin because I have a feeling na ginawa niya. You don't even know him. Bakit mo sinasabi yan? Dahil katulad niya, nagmahal din ako. Pagkasabi niyo, natahimik ang lalaki at tumingin sa kawalan. Pero hindi nagkaroon ng katuparan ng lahat ng yon dahil hindi siya dumating. Patuloy pa nito. Kumunot ang kanyang noo. Anong dahilan at hindi niya ginawa yon? If I were that girl, I would come. But she didn't. I did not know what made her change her mind. I could sense she came. Anong dalaga sa hindi malinaw na dahilan kung bakit niya nasabi ang ganon. Madaling sabihin yan. Salag ni Tim. It's easy for me dahil ganun ako kung magmahal. At kapag mahal ko isang tao, kailanman hindi ko magagawang talikuran ng pagmamahalan namin. I never knew you would. Nagkatitigan sila na matagal. Kapwa nila dinarama ang bawat katagang pinapakawalan. Ang mga salitang nanggagaling sa kanilang mga puso na sa maraming tao'y kinimkim at pinilit buruhin sa kanilang mga isipan. Si Kara ang unang nagbawi ng tingin. Sa mga binitawan mong salita, she seems so lucky to have you. Aniya. Na muli siyang titigan ni Tim, she found it hard to breathe. Hardening her whole body. Her letting out a ragged sigh. His breath fanned her face. In fact, she still is. She looked at him intently. Her eyes seemed to mirror uncertainty. Pero nagkalayo pa rin kayo. Patuloy niya, pretending it was another person's situation. Siya ang lumayo, hindi ako. Tugon itong may pait sa tinig. Pero hindi niya maituloy ang sasabihin. Parang bumabara sa lalamunan niya. Gusto niyang umiyak dahil batid niyang siya ang tinutukoy nito. Hindi nito inalis ang tingin sa kanyang maamong mukha. Naghihintay sa naputol niyang sasabihin. I think you're being harsh on her. Sa halip ay nasabi niya. Harsh? May sarkasmong sabi nito. She made all these reasons. Siya ang pumutol ng ugnayan namin. When I promised something, tinutupad ko. Kamatayan ko lang maaaring maging dahilan na hindi pagtupad sa isang pangako. Pero naroon ako, naghihintay sa kanya, buhay na buhay, and she did not allow me to prove it. Baka sa tono nito ang hinanakit at kabiguan. Ang hindi maintindihan ni Karang sinasabi nito, naguguluhan siya. She wanted to explain her side. Directly, no pretensions. Ngunit hindi niya magawa. I'm sorry, ani niya. Hindi niya alam kung bakit pero nang kusang lumabas sa bibig niya at kailangan niya magpaliwanag kung bakit niya nasabi yon. I mean, we traveled on a similar course. I know how you feel. Yes, I know. Kapwa sila tahimik. Maraming man silang katanungang hindi ang lahat nabigyan ng sapat na kasagutan. Idinaan nila yon sa panalangin. Katok sa pinto ng silid nito. Gabi na yon. Nung makalawa pa sila nakabalik mula sa lukban. Sumungaw ang ulo ni Tim sa bahagyang bumukas sa pinto. Pwede ba makaistorbo? Come in, ani Martin. Matapos makalinig na aminuwestra ni Martin, sa kamay na pumasok siya. Pasensya na at masyado magulong kwarto ko. Anito. Hinawan nito sa isang tabi ang ilang papel na nakapatong sa kama nito. Anong may tutulong ko? Dugtong nito. Gusto ko sana makigamit ng PC mo. Kung kailan matatapos ko ng librong ginagawa ko, saka pa nagloko itong laptop ko.
Aniya, hawak ang USB sa isang kamay. Walang problema, bihira ko namang gamitin yan. Kasabay ng pag-plug ito ng computer sa outlet, tumunog ang message alert tone ng cellphone nito. Binasa nitong maikling mensahe. Pagkaraan dali-daling sinuot itong jacket na nakahang sa pinto na aparador at isa-isang dinampot sa kama ang isinalansang mga papel. Aalis muna ako. Nagmamadaling paalam nito. Ay lakad ka pa niyan pare? It's almost 10 o'clock. Puna niya. Hindi ako tumitingin sa oras pare. As long as kailangan namin magkita-kita ng banda, aalis ako kahit madaling araw pa yan. Nakangiting tugon nito. Napansin niya mga letra na hawak nitong papel at tilapet na ng mga nota. Good luck dyan sa ginawa mong kanta, aniya. Ngumiti ito at tinapik ang balikat niya. Salamat pare, bahala ka na rito. Malamang kaysa hindi umagahin ka na ng uwi. Okay. Sa kabilang bahagi pumasok si Moira. Sa restaurant pupunta na dalagang kinupkup nito. Kara iha, malambing na tawag niya rito. Humahalimoyak ang pabango nito sa paligid. Tita, may lakad ako ngayong gabi. Tumawag ang mga amiga ko. May ballroom session kami ngayon. May sigla at kasabikan sa tono nito. Sige po, ako nang bahala rito. Pagbibigay assurance niya. Tinatapos ko lang tong daily transaction natin at matutulog na rin ako. Ipalak mo na sa katulong ang mga pinto. Huwag na ninyo akong tanghirin at dala ng duplicate key. Paalala pa nito. Mabini siyang tumango. Palabas na sinora ng lumingon ito. Kara, nakalimutan ko nga palang ilagay sa cabinet ni Martin ang mga bagong labang kumot at bedsheets niya. Pwede bang ikaw nang gumawa niyon para sa akin? Pasensya na ihat, masyado na ako nagiging makakalimutin. Natatawang sa amin ito. Yes, tita, I'll take care of it. Ingat po kayo. Bit-bit ng dalaga ng dalawang kamay ang mga kumot at kobrikama para dalhin sa silid ni Martin nang biglang mamatay ang ilaw. Muntik na niyang mabitawan ng mga yon sa kabiglaanan. Kung kailan sira ang generator, saka pa nangyari yon. Pumapalata ito ng apasya sa dilim. Na mahawakan danda niyang pinihitan doorknob niyon. Pagapanggapang ang lakad niya dahil sanay na siya sa silid ni Martin. Daig pa niyang ginaliwgan na nahahabulang pusa at aso. Nang minsan kasing mangyari ganito yung napatid siya sa naggambalang ng mga gamit ito, partikular ng gitara nito na malimit maiwan sa sahig. Heist! Inis na banal na si Tim na mahadlangan ng brownout ang tinatapos sa libro. Daglis yan tumayo para kunin mula sa bulsa ng shorts ang kanyang cellphone. Ngunit naiwan nga pala yon sa silid niya. Gamit ang mga kamay, pakapaka pa siya nagagilap ng kandila sa loob ng silid ni Martin. Ngunit wala siya mapuhap kahit isa, kaya ipinasya niyang lumabas. Makakapal ang kortina sa loob ng bahay na yon, kaya kahit tiwanag ng buwan, sa labas ay hindi makapasa sa bintana. Aktong kakapin niya sa redura ng pinto, nang bumangga matipon ng katawan niya sa isang malambot na bagay. Naramdaman niyang tumayo ang balahibo sa katawan niya. Naiduda siyang hindi pinto ang nahawakan niya. Hindi nga siya nagkamali ng magalit at sumigaw. Bastos! Kara? Gulat na bulalas niya. Hindi ko sinasadya. Madilim kasi kaya hindi yan ituloy ang sasabihin dahil pinagbabayo siya nito sa dibdib. Nanginginig ang boses nito sa galit sa pagkakahawak niya sa iniingatang bahagi ng katawan nito. Niyakap niya ang dalaga para pigilan to. I'm sorry, aniya. Na mga sandaling iyon unti-unti na nasasanay ang bulto na mga mata nila sa dilim. Naaaninag na nila ang bawat isa. Kumalas si Kara mula sa pagkakayapos niya. Anong ginagawa mo rito ha? Malakas na sita nito. Nagko-computer ako na mamatay ang ilaw. Ikaw anong ginagawa mo rito? Kunwari sita rin niya. Lihim siya natawa sa reaksyon nito. Dahil sa inas nito pakiramdam niya, isa siyang rapist na kahit anong gawang das nito ay pinapersa niya. Lalagay ko lang sa cabinet to. Tukoy nito sa nilabhan na nagkalat sa sahig. Humalagpos sa mga yon sa mga bisig nito na magkabungguan sila kanina. Umupo si Kara habang nakatukod ang isang tuhod para pulutin ang mga yon. Dumukwang si Tim ngunit wala pa siyang naaabot. Kahit isa ay galit at tinabig na nito ang kamay niya. Hey, didn't I say sorry? Muling paumanin niya at nililimas sa mga gamit sa lapag. Tinanggap ko ang sorry mo ha. Yamot na sabi nito habang, oh yes you did, pero wala naman akong sinabi ko hindi ko sinasadya. Hindi mo ba narinig? It was an accident. Hahawakan ko ba yun kung alam ko? Aniya. Tumayo ang dalaga at pinaningkitan siya ng mga mata. Pagkatapos siya inirapan nito yung nakangusong binuksan nito ang cabinet sa gilid ng kama at padabog na inilagay. Saan nakalagay ang kandila? Pag-iba niya ng roon ng blankets at bedsheets. Merong isa sa kwarto ko, sagot ni Kara sa usapan. Nakaangil at di siya tinitingnan. Ako na ang kukuha. Aktong susundan niya ang dalaga ng lingunan sa nito at itutok ang hintuturo sa kanya. Huwag kang susunod. Maghintay ka rito.
Pinigil na Tim ang sariling matawa dahil baka lalong magalit to. Pagkalabas ng dalaga, saka palang gumuhit ang pilong ngiti sa mga labi niya. Iling-iling na hinawi niyang kortina hanggang lumitaw ang kalahati ng bintana. Pagkapasok ni Kara sa kanyang silid, napasandal siya sa pinto. Hindi niya mawari kung ano yung bagay na sumasabotahe sa kalooban niya and at the same time umaantig sa kanyang pagbabae. Alam niyang may kilig na kasama yon pero pilit niyang itinatatwa sa sarili. Kinikilabutan siya. Ilang minuto na nakaraan pero parang ramdam niya. Noon lang siya nakadama ng gayon, kaya parang ramdam pa niya init ang palad ni Tim na nakadaiti sa dibdib. Pumikit siya ng mariin habang kagat ang ibabang labi. Ngunit napadilat siya na mabuo ang gwapong mukha ng dating kasintahan sa balintataw niya. Hindi niya gustong pagpiesta niyo ng kanyang isip, ngunit may kung anong pwersa mula sa kaibuturan niya ang iyon sa diwa niya. Nagsisiksik yun. Makalipas ng ilang saglit ng pagmumuni-muni, tarantang tinungo niya ang kanyang tokador. Hinila niya ikalawang drawer niyon sa kanan at kinuha mula ron ng kandila at kahon ng posporo. Nang maitulos iyon sa kanyang candle holder, bumalik na siya sa silid ni Martin. Akala ko hindi ka na babalik. Bungad ni Tim sa dalaga nang pumasok ito sa silid. Nasiyan siya na makitang mula si Kara, samantalang ilang minuto lang itong nawaglit sa paningin niya. Inaamin niya sa sariling gusto niyang nasisilayan ito at lagi nakakausap. Nitong huling mga araw, kumpletong pakiramdam sa sarili kapag kaharap ito. Nanules ang nguso nito. Pasalamat ka, bisita ka rito. Kung hindi, pababayaan kitang manigas dyan sa dilim. Pagsusungit nito, akin na, ako na maglalagay dito niyan. Tukoy niya sa mababang eskaparating naroroon. Ang mukha nito at ayaw siyang tignan. Binigay nito ang kandila. Anong oras kayo magkakakuryente? Tanong ni Tim. Nagkibit balikat to. Bihirang mangyari ang ganito, pero malamang madaling araw na babalik ang mabibitin ng ginagawa mo. Kung hindi nga lang nasirang generator, tumangot ang siya. Kung hindi nangyari to. Sa pakiwari niya humupa ng galit ito. Sigurado matatapos kong libro bukas ng umaga. Nangihinayang nasabi niya. Natigilan ang dalaga. Ibig sabihin na lalapit ng araw ng pagbabalik ni Tim sa Maynila. All of a sudden, sadness blinded her eyes. Kung gayon, hindi niya dapat inaaway ito. 90%, hindi niya ito makikitang muli. She had to savor every last moment with him. Ngunit nang ibabaw sa kanyang takot na baka higit siyang mahirapan kung ilalapit niya ang loob niya dito. Pakiramdam niya hindi niya kakayaning magkahiwalay sila sa ikalawang pagkakataon. Naramdaman niyang uminit ang mga mata niya. Gustong manubig na mga yon. Kung wala ka ng kailangan, matutulog na ako. Huwag mo lang kalimutang patay ng kandila bago ka matulog. Pilit na paalam niya. Dire-diretso siya sa pinto na hindi mo lang to tinapunan ng tingin. Kara! Kumabog ang dibdib niya nang tawagin ito. Lumapit ang lalaki sa kanya, and because they were closely facing each other, parang huminto ang dali ng dugo na sa katawan. And then she smelled that familiar na binigkas itong muli ang tempting scent of him. Kara! Malambing na pangalan niya. Then slowly his right hand reached up to touch her cheek while the other held her waist. Hindi siya makapagsalita. Bigla, sumagi sa isip niyang matinding kinatatakutan. Hindi niya nanaising maging instrumento o pamanira ng buhay ng iba, lalo na kung may munting damdaming madadamay. But the love she felt for him in the deserted the thought. Tim, mahinang sabi niya. Yumuko ito at ilang segundo lang, magkaniig na ang kanilang mga labi. Humigpit ang yakap ni Tim sa kanya, parang wala itong balak na pakawalan siya. Ngunit nang hindi saklaw ng kaalaman nito, hindi lang katawan niya ang kinukulong nito, kundi pati ang kaluluwa niya. Ilang sandali pa, wala na siyang marinig kundi sigaw sa pagmamahal niya rito ng pasidhi ng pasiling ng puso niya. Wala na rin siyang madamang iba, maliban sa nanunulay sa mga ugat niya. Kahit ang dikta ng isip, binaliwala niya. His lips gently opened her mouth, guiding her toward his goal. Nang wala itong maramdamang pagtanggi mula sa kanya, pinalalim pa nitong halik. Dahil doon lalo naging blanco ang isip ni Kara dahil punong-puno iyon na nag-uumapaw na pananabik at kaligayahan. Noon lang niya napansing nagkukunyapit sa sisirig nito and was awakened by surprise that she was already making womanly noises. At kasabay niyo nagliwanag ang buong silid. May kuryente na. Sa pagbabalik ng diwa niya, bigla niyang tinulak si Tim. Nangunot ang noon nito sa pagtataka. What's wrong? Umiling-iling siya habang nakayuko. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Patakbong lumabas siya ng silid. Kara, wait! Ang sumunod na mga araw, tumubong muli ang pader sa pagitan nila.
Mas masahol pang ginawang pag-iwas ni Kara sa kanya ngayon kaysa dati. Pakiramdam ni Tim para siya may dalang panganib kung tratuhin ito. Ngunit kung ang pagbabasihan ay ang nadarama niya para sa dalaga, nakumpirma niya iyon ang gabing halikan niya ito. Mahal niya si Kara, kahit may mga pagkakataong naguguluhan siya sa pagkatao nito. Ang damdamin niya para ritong tutulong sa kanya para alamin ang mga bagay tungkol dito. At hindi siya titigil hanggat iyan ay intindihan kung bakit pilit ito inilalayo yung sarili sa kanya, gayong he could still feel she loved him. Ang isa pang palaisipan sa kanya kung bakit para nasa tabi lang niyang dating nobya tuwing kasama niyang dalaga. At ang halik na namagitan sa kanila, bakit pakiramdam niya ipamilyar ang mga labi. Parang nahalikan na niya yon. Napabuntong hininga siya. He knew he won't be able to move on having Ara's memories in his mind. Paano siya makakalaya sa anino ng kahapon kung hindi niya sisibukang limutin ang babae? Nabalik sa kasalukuyan ng kanyang isip nang may bumagsak na buko sa harapan niya. Naku, sorry po, Sir Tim. Dumaras kasi sa kamay ko. Sumisigaw na paumanhin ni Mark. Nakisuyo siyang ipatisihan ng ilang bunga para gawing juice. Okay lang, di naman ako tinamaan. Napawi lang pag-alala sa mukha ng mga nang umiti siya. Na magpakasaya sa dalawang kamay ang 4 na buko, bumalik na siya sa bahay. Buo ang loob niyang kukuha siya ng tiyempo para makausap si Kara ninyon. Tahimik ang kabahayan nang pumasok siya. Dumiretso siya sa kusina at nilapag ang dalahin sa ibabaw ng kitchen table. Matapos ibilin sa katulong ang gagawin, nagmamadaling umakyat siya sa kanyang silid. He wanted to appear assured kapag umarap siya sa dalaga. Sumisipol-sipol pa siya habang naliligo. At the same time nag-e-ensayo siya sa isip ng tamang mga salita na sasabihin kay Kara. Ilang sandali pa lumabas na siya ng silid. Hindi naman siguro masamang kumatok sa pinto ng kwarto nito para ipaalam na gusto niya itong kausapin. Kaya daig pa mga ulap sa kalangitan. Magaan ang mga hakbang na lumapit siya sa pinto ng silid ng dalaga at ilang beses na kumatok. Kara! Tawag niya. Ngunit ilang segundo nang lumipas, wala pa rin ito. Something compelled him to open the door. Hindi nakalak yun kaya natokso siyang pasukin. Ngunit sa harap ng babaeng mabungaran doon, isang bagay ang nagpadilat sa kanya. Nagmistulang art exhibit room ang silid nito dahil sa sari-saring paintings na nagpapamalamati sa pader na yon. Paintings doon na nakasandal sa pagitan ng tokador, pati ang sahig na dapat ay libre sa dekorasyon. At cabinet nito na marahil kaya naroon ay wala nang damit. Sa dami ng paglagyan. Kumukurap-kurap si Tim at parang biglang nagtalong emosyon niya. Nagkabuhol-buhol yun. Lalo siyang naguluhan. Urong-sulong din sa isip niya ang binubuong konklusyon. Habang seryoso siya nakamasid sa buong paligid, naagaw ang pansin niya na isang kwadradong bagay na nababalutan ng telang puti. Pakiwaring niya canvas din yun. Ngunit bakit may takip yun? At itinatago nito. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Hindi niya maintindihan ngunit ng madali na mga daliri niya iron, kumabog ang kanyang dibdib. Nagsalubong ang mga kilay niya na makitang nasa loob niyon. Pakiramdam niya pa bigla siyang gininaw ngunit putil-putil ang pawis na sumisigaw sa kanyang noo. His emotions were turbulent. His heart was beating in frenzy and eventually seemed to be freezing in tension. In his hands was a picture of that memorable hill in his province. Naroon ang mayabang na puno ng mangga, ang makasaysayang monumento kung saan sila nagparigta ng pangako ng dating nobya. Ngunit hindi lang yon ang humapit sa hininga niya, kundi ang pamilyar na initials ng artist na nagpinta ng lahat ng yon na paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. AJ. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. He assured himself that he wasn't dreaming. Gising ng gising siya. Totoo ang lahat na nakikita niya. Bumelo muna nang sagay makapag-isip siya. Ipilikit sandali ang mga mata. Nang idilat niya mga yon, a fair decision had been crafted in his mind. He rushed towards his room. Matapos mag-impake ng ilang gamit sa maleta, humahangos na bumaba siya ng hagdanan. Ayaw niyang bumuo ng sariling theory. Kailangan niyang maniguro at hindi niya mapapatunayan kung hindi siya gagawa ng paraan. Napapitlag si Kara habang inaayos ang laman ng kaha sa restaurant na maalalang di niya nailak ang pinto ng silid niya. Matapos ibilin kay Nora ang pesto, dali-dali siyang tumayo mula sa wooden bar stool na inuupuan niya. Nakasalubong niya sa hagdanan si Tim, dala ang maleta. Kinabahan siya. Pauwi na ba ito? Ngunit bakit walang balak na magpaalam sa kanya? Huminto ito na makita siya. Pinilit niyang umiti pero walang tugon mula rito. Hinagod sa tingin nito sa labis niyang pinagtaka. Gusto niyang magtanong, ngunit walang boses na lumabas mula sa mga labi niya.
Parang nilamukos ang dibdib niya na nagpasalito at hindi siya kinausap. Nanatili siya sa kinatatayuan nang marinig niya na lang ang papalayong kotse nito at napigilan ng maiyak. "Sir Tim, ikaw na ba yan?" Hindi pa kanibalang tanong ni Mang Damian, ang family driver ng Kastilyo, maging sarili. Hindi rin siya makapaniwala na kabalik na siya sa Bagasbas. Maraming taon siyang hindi umuwi roon. Mula na matanggap niya sulat sa mga pangarap niya, ipinasya niyang tumira ng kumitil sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Maynila. Total, wala nang dahilan para manatili na siya roon. "Ako nga, Mang Damian." Nakangiting nilapitan niyang matanda at niyakap. "Kita mo nga naman, kay bilis ng panahon. Hindi agad kita nakilala. Napakagandang laki mo. Lalo mong nakamukha ang iyong ama." Puri nito. Ngunit ipinagdilim ng anyo niyang huling sinabi nito. Nauunawaan naman kagad nito iyon kaya nagkibit balikat na lang ito. Ang mama? Sa halip ang ina ang hinanap niya. "Nandyan sa loob. Pihado kung matutuwa yun." "Sige, pumasok ka na sa loob, anak." Anito. "Tim? Tim? Si Tim nga." Nasurpress ang sigaw ni Amanda, ang kanyang ina. Humahango sa sinulubong niya ito ng mahigpit na yakap. Masayang-masayang ina sa muli nilang pagkikita. Halos ayaw na siyang pakawalan nito. At pagkatapos sa malulutong na halakhak, napaiyak ito sa balikat niya. "Akala ko hindi na kayo uuwi dito sa atin. Ang tagal pinangarap na makayakap pa uli, anak." Anito. "Gwapo-gwapo ng anak ko." Patuloy pa nito at muli siyang niyakap. Natawa siya sa reaksyon nito. Pakiramdam niya, "Bumisita lang ako, ma. Babalik din agad ako para may naging bata siyang muli." Ang kanyang mukha ay hinawakan ng dalawang palad nito. "Hay, ang Maynila." Aniya. Ikinalulungkot ng inang narinig. "Bakit di ka na lang dito pumirme, iho?" "Hindi pwede, ma. Naroon ang trabaho ko. Marami naman tayong negosyo rito. Sinong titingin sa mga yun kung wala na kami ng papa mo?" "Ayoko masabi ni papa na sa kanya ako maasa. Alam ninyo yan. Kung wala na siya, maaari pa siguro." Masama ang loob na nais sa tinig niya. "Tim, I'm sorry, ma. Kung pwede sana huwag natin siya pag-usapan. Bukod sa inyo, may ibang dahilan kaya ako nagbalik." Hindi siya masisi si Amanda dahil saksi ito sa mga pinagdaanan niya sa ama. Para sa ama, wala siyang ginawang tama. Lahat daw puro sakit ng ulo ang niyakit niya sa kanilang tahanan. Dahil ng pakikipagmabutihan niya sa anak ng kaaway nito. Kinagabihan, ginugol ni Tim ang oras na paboritong lugar sa kabahayan, ang library. Noong maliit siya, nagmamaktol o masama ang loob sa ama, inuubos niyang panahon sa pagbabasa ng mga libro. Kaya nga siguro siya naging writer dahil doon. Nakakailang pahina pa lang siya ng binabasa nang bumukas iyon. Hindi siya tuminag sa kinaupuan ng libro nang may kumatok doon. Lumangit-ngit ang pinto na makita si Enrico na matamang nakatingin sa kanya. "Pwede ba kitang makausap?" Bungad nito. Hindi pa rin siya sumagot kaya pinasya nitong pumasok at umupo sa silyang katapat nita. Kahit nang magsimula itong mga musta, ay nakatutok pa rin ang mga mata niya sa libro. "Babalik ka ng Maynila na hindi man lang tayo nagkakapag-usap?" Tila nagdaramdam na sabi nito. "Sarkasmo, binalik ka rito. Importante ba sa inyo yon?" Ngunit parang naantig ang damdamin niya na makitang nangilid ang luha sa mga mata na matanda. Hindi ganoon ang ama niya. Matigas ang loob nito pagdating sa kanya. Hindi ito nagpapakita ng ibang emosyon, maliban sa galit at init ng ulo. "Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Sinaktan ko lang ang damdamin mo't binaliwala kita. Kaya mas pinili mong lumayo at ani na lang ay huwag ka magpakita sa akin." Pahayag niya. Kumunot ang noon ni Tim. "Bakit mo sinasabi sa akin yan? Sa tingin ninyo ba may halaga pa mga salitang yan ngayon?" Umiling-iling ito. "Alam kong matindi ang galit mo sa akin, Tim, kaya hindi kita masisisi. Pero maaari mo ba akong pakinggan kahit sandali? Pagkatapos ito'y pwede mo na akong talikuran kahit anong oras gustuhin mo." Anito. Nasa tingin ito ang pake. Hindi siya kumibo kaya nagpatuloy ito. "Hindi pa kayo pinapanganak ni Ara? Si Rodi?" Tukoy nito sa ama ni Andrew. Nagtagi sa mga bagang niya dahil sa pag-ama ng karibal. Naalala niya si Andrew. "Si Rodi ang talagang nobyo ng iyong ina at hindi ako." Nabitawan niyang libro nang marinig ang salaysay ng ama na noon lang niya narinig. "Inagaw ko si Amanda mula sa kanya, Tim." "Ano?" Dumilim ang anyo niya. "Bakit inyo ginawa yun?" "Matagal ko nang pinagsisiyan ang kasalanan ko kay Rodi. Pero mula noon, itinuring na niya ako mortal. Nakaaway." Ani Enrico. "Nang kailangan na niyang tapusin ang termo ninyo bilang mayor ng lugar natin, nagpa siya ang komandidato bilang kapalit niya.
Naging katunggali ko sa pwesto ama ni Ara na si Armand. Nagbunga ito ng hangin mula sa bibig. Sumama ang loob ko nang si Armand ang inendorso ni Rodi at hindi ako na kaibigan niya. Kaya mula noon, uminit ang dugo ko sa kanila, lalo na sa mga angkan dahil nasagasaan ang ego ko. Anito. At nang dumating ng panahon na hindi naging magandang pagpatakbo ni Armand sa bayang ito, nagal sa mga mamamayan. Ako ang tumayong pinuno sa pagpapatalsik sa kanya doon na nagsimula na matinding away namin. Muling nagbuntong hininga. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit gano'n lang ayaw ko kay Ara at gano'n din si Armand laban sa iyo? Naisabunot itim ang mga daliri sa kanyang buhok. Kasabay ng malalim na buntong hininga. Ilang minuto siyang nanatili sa ganong ayos at di makapagsalita. And then he realized sino siya para humusga kahit kung tutuusin ng ama niya ang pinagmulan. Nakalaka naman na niya kung gaano sinamba ni Enrico ang lahat ng yon. Hindi niya masisisita sa puntong yon. Maya-maya, tumayo na matanda. Tinapik-tapik siya nito sa balikat. Patawarin mo ko, anak. Pinagsisiyan ko ang lahat ng maling ginawa ko noon. Sana hindi pa uli ang lahat para mapatawad mo ko. Anito. Lumakad na ito upang tunguhin ng pinto at binuksan iyon. Papa! Nanginginig ang boses at tinawag niya ito. Kay tagal niyang pinanabikan na muli niyang masabi ang katagang iyon. Huminto ang kanyang ama sa paglalakad at lumingon sa kanya. Baka sa mukha nitong kalungkutan at ang pag-asang matanggap ang kapatawaran niya. Nilapitan niya ito at buong kasabikang niyakap. Na mga sandaling iyon na namunggad sa dibdib ay dahan-dahang humupa. Sapat na upang mapalitan niyo ng pagpapatawad sa mga nagawang pagkukulang ng kanyang ama. Tim, ikaw ba yan? Gulat at di makapaniwalang tanong nito. Naasara pa niyang tagapag-alaga ni Ara. Malaki ang ipinayat ng matanda. Bakas din ang lungkot sa mukha nito. Pumunta sa mansyon ng mga Kastelyo ang binata upang makausap ito. Ako nga si Tim, Yaya Minda. Masayang niyakap niya ito. Kamusta na kayo? Lalo pang lumungkot ang aura nito. Eto, buhay pa. Kahit gusto ko na ayaw pa akong kanin ng Diyos. Ani Yaya Minda. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Umiling-iling ito na parang natauhan. Teka nga muna. Bakit ito tayo nag-uusap sa labas? Halika, pumasok ka sa loob. Hindi na ho. Ayoko malaman pa ni Mr. Castelio na narito ko. Nangilid ang luha ng matanda. Hindi mo ba nawalitaan na nangyari? Takang tanong nito. Bakit ho? Anong nangyari? Balik niya. Matagal lang may sakit si Armand. Kung ilang taon na siyang bedridden. Mula nang umalis si Aray, nalulong na siya sa alak. Pinabayaan niyang sarili kaya eto ngayon. Naghihirap. Kapag nakita mo siya, maawa kasi itsura na ngayon, Tim. Kwento nito, ang anyo na maalalang pagpapakasal ng dati dobya kay Andrew. Hindi ba siya dinadalo na mag-asawa? Dumilim ang sarkasikong tanong niya. Nangunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Sinaarat Andrew. May pait sa tono ng paglilinaw niya. Hindi kita maintindihan, Tim. Nagugulo ang sabi ni Yaya Minda. Nang gabing dapat sana magtatanan kami, hindi dumating si Ara sa lugar na pinag-usapan namin. Isang sulat mula sa kanyang natanggap ko. Sinabi niya roon na hindi niya kayang saway ng kanyang ama, kaya nagpa siyang sumama na lang kay Andrew. Gulat ang reaksyon nito sa sinabi niya. Umiling-iling ito. Hindi, Tim. Nagkakamali ka. Saksi ako ng gabing yon. Hinabol ko pa si Ara para pigilan sa plano niya, pero hindi siya nakinig dahil mahal na mahal ka niya. Simula nito, pasakay siya ng kotse nang dumating si Andrew. Nag-alala ako na makita kong sinundan siya ng lalaking yun. Nagbuntong hiningang sabi nito. Hindi nagtagal isang tawag mula sa telepono na natanggap ni Armand. Galing yun kay Andrew. Naaksidente raw si Ara sa nasakyan nitong kotse. Bumanggayon sa puno. Natalsikan ng bubog ang mukha ng alaga ko. Yun ang dahilan kaya hindi siya nakarating sa usapan ninyo. Walang kasalang naganap sa pagitan nila at alam kong kailanman hindi mapapayagang mangyari ni Ara. Salaysay nito na hindi napigilang maiyak. Parang gumuho ang lupang kinatatayuan ni Tim dahil sa ipinagdapat ng kausap. Namimintig ang mga paa niya at hindi siya makakilos. Ano ang mga sumunod na nangyari, Yaya Minda? O rilat niya? Na makarecover ang katawan ni Ara mula sa ilang buwan na confinement sa ospital, nabalitaan ko nila siya ni Andrew sa Amerika para ipaayos ang mukha niya. Napapailing na patuloy nito. Mula noon hindi ko na nakita pang muli si alaga ko, Tim. Pagkatapos sa isang taon, nagulat kaming lahat. Bumalik dito si Andrew na hindi siya kasama. Nawawala na raw si Ara. Gusto kitang hanapin ng mga panahon yun, pero wala ka na. Lumuwas ka na raw ng Maynila ayon sa iyong ina. Naging sunod-sunuran si Arman sa mag-amang iyon dahil sa utang ng loob.
Pero hindi alam ni Armand, unti-unting sinisira ng mga itong buhay ng sarili niyang anak. Awang-awa ako kay Ara, Tim, pero wala akong magawa para sa kanya. Naikayom niya ang dalawang kamay. Nagtatagi sa mga bagang niya sa galit sa mga to. Yaya Minda, may ideya ba kayo kung nasan si Ara ngayon? Umiling ang matanda. Hayag sa mukha nito ang kawalang pag-asa. Hindi ko alam. Wala nakakaalam kung nasan siya o kung buhay pa ba siya. Napahigpito sa sinabi. Kung ipinayos ni Andrew mukha niya, posible kayang hindi na natin siya makilala ngayon kung sakaling makita natin siya? Nagangat ito ng ulot, tumitig sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito. Hindi nag-aksay ng panahon si Tim. Isinalaysay niya ang lahat kung bakit siya bumalik sa lugar na iyon. Pagkatapos ay ilang sandaling nagliwanag ang mukha ni Minda at nalulas sa bibig nito ang pag-asang muling makikita na laga balang araw. Nahinto lang usapan nila na may marinig na umandar na makina ng kotse sa kabilang bahagi ng kalsada, kahanay ng sasakyan ni Tim na nakaparada roon. Gumuhit ang pag-arala sa mukha ng matanda na makilala nagpandar niyon. Tim, tauhan niyo ni Andrew. Mura ng takbuhan siya ni Ara, palagi na may nagmamanman dito sa amin. Hindi pa rin siya tumitigil hanggat di nagpapasa kanya, si Ara. Umalis ka na, utang na loob. Puntahan mo si Ara. Alam kong narinig ng lalaking iyon ang lahat ng pinag-usapan natin at pihado makakarating yon sa walang hiyang amo niya. Halos nag-hysterical na sabi nito. Magpapaalam na ho ako. Mag-iingat ka. Ganid si Andrew. Madilim ang anyo ni Tim nang pinasibad niya ang kanyang sasakyan. Halos liparin niyo ng daan. Umuusok ang kalsada na ipreno ni Tim. Si Nora habang winawagwe ang mga kamay sa kotse ng parking lot ng mga Mercedes. Nag-hysterical naman si Nora sa harapan niya. Binuksan niya ang bintana. Mabilis na lumapit ang natutulirong matanda. Diyos ko, Tim. Sundan mong kotseng itim na yon. Tinangay sikaran ng lalaking sakay niyon. Dali ka. Halos mabangga niya ibang sasakyan sa parking lot nang pararutin niyang kayang Toyota papasok sa tunnel. Tinawagan niya sa telepono si Paulo para humingi ng tulong. Sige, sige. Kami nang bahala rito. Anang binata sa checkpoint sa kabilang linya. Kasalukuyang naroon ito sa entrance ng Santa Cruz. Samantala sa daan palabas ng bayan. Akala mo siguro, matatakasan mo na ako habang buhay. Pwes nagkakamali ka, Ara. Hindi ako titigil hanggat di kita nababawi. Ani Andrew sa dalaga. Nakalarawan sa mukha nitong malademonyong ngiti at sumasalamin sa nakakasaklam na pagkatao nito. Walang hiya ka talaga. Pakawalan mo ko rito, hayop ka. Palaho niya. Iginapas itong katawan niya sa passenger seat ng sasakyan nito. Kahit anong pagwawala ang gawin niya, lalo lang nagagasgas ng lubid ang kanyang mga braso. Nagngangalit ang mga ngipin niya sa hapdi niyon. Sa tagal ng panahon pinahanap kita, nandito ka parang pala, sabi nito. Kung hindi dahil sa tatanga-tanga mong nobyo, hindi pa kita matutuntun dito. Ngiting aso. Napamulagat si Ara. Si Tim? Humalakhak ang lalaki. Pinunta niya si Minda. Sinabi niyang address kung nasan ka. Narinig ng isang tuwan kong sinabi ang lahat tungkol sa'yo, pati ang kompletong pinag-usapan nila at isinumbong sa akin. Hayop ka, Andrew. Bakit ba ay mapa akong tantanan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi kita mahal. Nasusuklam ako sa'yo. Bulyaw niya. Ngunit isang nakakarinding tawa ang pinakawalan ni Andrew. Alam mo kung bakit, ha? Pwes makinig kang mabuti. Pinisil nito ng Maren ang kalimang braso niya, dahilan para mapahigpisi niya sa sakit. Sa pagitan ng matinding galit, inilahad ito sa kanyang lahat. Duplikado ng katotohanang natuklasan ni Tim mula sa kanyang ama. Anong kinalaman ko doon, Andrew? Nangihinang tanong niya. Tigib na ng luha ang kanyang mga mata. Madilim ang anyo nitong tinitigan siya. Minsan lang nabigo ang ama ko, kaya ngayon hindi ko mapapayagan ang isa pang bubuwag sa sarili kong pag-ibig. Naiintindihan mo? Galit na tugon nito. Hindi pagmamahal ang pinapakita mo sa akin, kundi ka walang hiyaan. Mas matindi pa sa Diablo, Andrew. Napahiyaw siya sa sakit nang sampalin siya nito. Walang hiya ka. Magsabi ka ng totoo, Andrew. May kinalaman ba ang papa sa naging operasyon ko? Magsalita ka. Wala. Bulyaw nito. Walang kalam-alam ang hangal mong ama na ipinabago ko mukha mo, pero hindi ka na matagpuan ni Timothy. Hinaklit ng lalaki ang braso niya. Nasasaktan ako, Andrew. Pero nabigo pa rin ako. Nagkita pa rin kayo at alam kong minahal ka niya sa kabila ng malaking pagbabago mo. At yun ang hahadang ko dahil akin ka lang, Ara. Akin. Nababaliw ka na, Andrew. Baliw. Napadaing siya sa sakit nang muli siyang samparin nito.
Nanlilisik ang mga mata niyang hinarap ito kahit lagpas sa langit ang takot niya. Kahit ilang beses mo pa akong saktan, hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. Hayop! Humigpit ang kapit ito sa manibela. Namumula ang mukha na galit na binalingan siya. Akala mo ba kusa kang tatalikuran ni Tim? Huwag mong sabihing umagos ang luhang na itanong niya. Pakiramdam niya ay unti-unti nauubos ang kanyang lakas, pati ng pag-asa makalpas mula sa mga nito. Oo, ako ang gumawa ng sulat na natanggap mo at hindi si Tim. Pero wag kang mag-alala, Ara. Kinasusuklaman ka rin niya dahil sa ginawa mong pagpapakasal sa akin. Sa parting yun, amanos na kayo. Anitong siyang-siya. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo? Nanulumong tanong niya. Pinadalhan ko rin siya ng sulat galing sa'yo na nagsasabing akong pinili mong pakasalan at hindi siya. Anito't humalakak. Demonyo ka talaga, Andrew. Wala kang kasing lupit. Nagmumuhi ako sa'yo. Nananangis siya habang sinisigaw iyon. Tumigil ka. Nandahil sa kawalang-hiyan mo, pati ang sarili ko ang may pinag-isipan ko ng masama. Halos itakwil ko siya dahil sa kagagawan mo. Napakasama mo. Sunugin sa impyanong kanilo mo, hayop. Tumigil ka, sabi. Napamala si Andrew na makita ang nagambarang na sundalo sa checkpoint. Halos masubsubito sa manibela nang bigla ito tatigil ang sasakyan. Paulo! Sigaw ni Ara na makita ang manliligaw. Galit na ibinuwelta ng lalaking sasakyan pabalik sa pinanggalingan. Ngunit laking dismay nito nang umarang sasakyan ni Tim sa kabilang dulo. Nagmistulang pusang ligaw si Andrew na mga sandaling iyon na walang masilungan. Sinuntok nitong manibela. Tim? Garalgal na sabi ng dalaga. Narito rin pa ng tagapagtanggol mong gago. Malanimonyo ang iti ni Andrew. Diyos ko, Andrew, anong gagawin mo? Utang loob, wag! Takot na naibulalas na makitang inilabas itong baril mula sa compartment ng lalaki. Inilabas nitong kaliwang braso at tinutok sa balikat ng dating nobyo. Tim! Palaho niya na makitang tinamaan sa balikat ang lalaki. Nagpapakawala pa sana ito ng bala nang mahalo nito ng isang sundalo. Ang braso nito manasiguran. Kumikirot man ang sugat sa balikat, mabilis na nakalapit si Tim sa kinaroroonan ng mga to. Suktulan ng dalit na tinaklit niya sa kwelyo si Andrew at pinagsusuntok ito. Kahit anong panlalaban ang ginawa nito, hindi ito bibigyan ng pagkakataon. Putok ang bibig at tulo ng isang mata nito ng lubayan niya. Kung hindi siya inawat ni Paulo at ng mga kapwa nitong sundalo'y baka mapatay niya ito. Kulang pa yon bilang kabayaran sa mga ginawa nito kay Ara. Kami nang bahala sa kanya, ani Paulo. Inutusan nito mga kasama na dakpin si Andrew. Na makalis sa mga sundalo kasamang binata, inginuso sa kanya ni Paulo si Ara na nooy nakatayo sa hindi kalayuan. Habang hinihimas-himas sa nabugbog ng mga braso mula sa pagkakagapos. Bago ito bumalik sa post, tinapik muna nitong balikat ni Tim. Hindi man ito magsalita, batid niyang nagpaparaya ito. Dahil bago pang nangyaring yon, pinagtapat na nito ni Andrew ang lahat. Nang tumalikod ang sundalo, nalingon niya si Arang nakatitig sa kanya. Saglit siyang natigilan. Then he smiled at her and from there, where he was standing, tumutulong luhang tumakbo ito palapit sa kanya. Inilahad nito ang mga kamay sa dalaga. Nang makita nito iyon, seeming the endless moment, niyakap nilang isa't isa. Nang maglayo sila, magaang hinaplos ni Arang balikat ni Tim na natamaan ng bala. Ang sugat mo masakit ba? Nag-aalalang tanong niya. Huwag kang mag-alala, please lang yan. Malayo sa bituka. Nakangiting tugon nito. Kailangan may pagamot na agad yan, Tim. I know, pero mamaya na lang. Kailangan muna nating mag-usap. Tumango ang dalaga. Tumitig siya sa pamilyar na mga matang iyon. Hindi ka ba galit sa akin? Inamin sa akin ni Andrew siyang gumawa ng sulat na yun para iyan na ituloy yung sasabihin dahil tinakpan ni Tim ng hintuturo nito ang mga labi niya. Kahit hindi mo sabihin, malinaw sa akin na si Andrew nasa likod ng lahat ng to. Masuyong saad nito. I am sorry kung pinagbuka kitang tanga na ipakilala kong sarili ko bilang Kara. Umiiyak na sabi niya. Kumunot ang noon nito pagkatapos ay napangiti. Siguro naman sasagutin mo na ako ngayon kung bakit ka napadpa dito sa Bicol. Kumawala si Ara sa pagkakahawak nito. With a sigh of, operation na ako. Ayon sa kanya, nasa Amerika kami noon ni Andrew. Katatapos ng doktor na mahirap na ibalik ang dating yung mukha dahil ko lang tuluyan na lang babaguhin yon at ayon din sa aksidenteng yon. Mas masasagip daw ang kinabukasan. Kaya pumayag ang papa ko. Kaya kahit masakit sa akin, pikit matang pumayag na ako sa gusto niya. Yun pala, walang kinalaman ng aking ama sa nangyari sa akin.
Isang linggo pagkaraan niyon, naulinigan ko may kausap si Andres sa telepono. Noong mga panahon yon, malapit na kami bumalik sa Pilipinas. Pero magpapakasal kami pagkatapos ng 2 linggo. Huminga muna siya bago nagpatuloy. Nagkunwari akong walang alam pero nihim akong gumawa ng paraan para takasan siya. Sa turo ng ilang bagong kakilala, nakauwi ako ng bansa pero nung nasa airport na ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko umuwi sa amin dahil masama ang loob ko kay Papa. Magulong-magulong isip ko noon. Natagpuan ako umiiyak ni Martin sa waiting area. Kagagaling lang niya noon mula sa pagbabakasyon sa kamag-anak nila sa Amerika. Napapikit siya habang nagbubuntong hininga. Iniuwi niya ako sa kanila. Naging mabait sila sa akin. Itinuring na akong kamag-anak, pinag-aral at tinuruan sa negosyo. Hanggang sa panahong matagpuan muli ako. Muling tumulong luha niya pagkatapos ng pagsasalaysay. Bakit di mo agad pinagtapat sa akin ng totoo? Masuyong tanong ni Tim habang hinahaplos ang buhok niya. Natakot ako. Hindi ko alam kung may pananagutan ka na ba sa iba. Garalgal ang tinig na sagot niya. Napangiti ito. He gently lifted her face with his hand and stared at her. Back then, I was in love with Ara. Kaya pala ganun ko kadaling minahal si Kara. Pero isang bagay lang alam ko. All the while, I'm loving the same person. Nothing changed, sweetheart. Kung minahal ko ang dating ikaw, ngayon ko napatunayang mas minahal kita kaysa noon. Ilang libong bagay man na magbago sa'yo, ikaw pa rin nagmamayari sa puso ko. You said you wanted to forget this man who had stopped loving you. Hindi totoo yun. Time itself is not a reason to stop loving a person because love has no time. It stays here forever. Pahayag nitong dinama ang puso. Napasigok siya. Dumadalo yung masaganang luha sa kanyang mga pisngi. But deep inside she was overwhelmed. When I met you again and looked into your eyes, I felt like coming home. Patuloy ng binata habang nakatitig sa mga mata niya. Dahil lang tinalikuran mo ako noon, kinalimutan ko na rin ang lugar na yon. And now that I'm holding you in my arms again, I know I am. I am back home, Ara. Walang patid ang luha niya. Maligayang maligaya siya dahil muli niyang nakapiling ang lalaking kailanman na hindi niya nalimot. Because your home is in my heart. It stayed the same way as before. It never changed. And happy to tell you that I am, too. Back where I belong in your arms. Just in your arms, Ara. Madamdaming saad niya. Ngumiti ito at niyakap siyang muli. I love you. Malamyos na bulong nito. I will take you home to your father. He needs you. Mabini siyang tumango. Yes, I'm going home. With you. I love you too. He gently brushed her tears away with his fingers. Under the heat of the afternoon sun, he kissed her passionately. Nagpakasal sina Tim at Ara. Ang parents ay nagkapatawaran na rin ng kanilang pagkakamali. Mahirap mamuhay ng may galit sa puso. Subalit hindi maiwasan sa mga nakakaunawa. Matuto tayong magpatawad. Malaki man o maliit ang nagawa. Oo, mahirap magpatawad pero kailangan. Kasi ikaw din ang sisirain yan. Dito na po nagtatapos ang kwentong The Billionaire's Fiancé. Sana'y patuloy niyong sabaybayan ang susunod pang mga uploads. Maraming salamat po.